Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 121. Nakalusot sa 6 star. Ang umaalon na talon ay galit na bumagsak sa mga bato habang ang nagresultang singaw ng tubig ay bumabalot sa maliit na lambak. Sa bakanting lupa sa ilalim ng talon, isang walang pang-itaas na binatilyo na may dalang kakaibang hitsura na itim na espada ay umiiwas sa mga pag-atake ng mga kahoy na troso na may seryosong mukha. Ang paminsan-minsang paglukso at mabilis na pag-iwas na kanyang ginawa ay kasing liksi ng isang unggoy. Sa ilalim ng sikat ng araw, tila nakarelax ang matangkad at malakas niyang katawan. Isang buwan na ang lumipas mula noong dumating si Xiaoyan sa lambak. Sa panahong ito, ginugol ni Xiaoyan ang halos lahat ng kanyang oras sa mga poste na gawa sa kahoy, na nagresulta sa maraming pinsala at pasa sa kanyang katawan na nagmula sa pagkakatamba ng mga kahoy na trosong ito. Natural, may kaakibat na gantimpala ang pagsisikap. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nakapag-iwas na sa paligid ng 12 kahoy na troso ng sabay-sabay. Ito ay isang mahusay na pagpapabuti kumpara sa isang buwan na nakalipas kapag siya ay nakatagpo ng isang kaiyahiyang dulo sa ilalim ng 5 kahoy na troso. Sa isang malaking bato sa labas ng woodlog area, si Yao Lao ay nakaupo na may nakangiting tingin habang pinagmamasdan ang binata na patuloy na umiiwas sa pagitan ng 12 kahoy na troso. Bahagya siyang tumango at ibinaba ang manggas. Ang isa sa huling 3 kahoy na troso na nakasabit sa himpapawid ay biglang sumugod kay Xiaoyan ng mabangis. Ang hindi inaasahang pag-atake ay agad na nasira ang ekwilibriyo na mayroon si Xiaoyan at ang 12 kahoy na troso. Ang maliliit na puwang na magagamit ni Xiaoyan ay ganap na hinarangan ng bagong idinagdag na kahoy na troso. Nagseryoso ang mukha ni Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa 13 trosong kahoy na papunta sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, isang kahoy na troso ang lumapit sa kanyang katawan, na nagdadala ng matinding presyon ng hangin na naging sanhi ng pagpigil ni Xiaoyan sa kanyang hininga. Nagpakawala ng malalim na hininga, ang Daoqi sa katawan ni Xiaoyan ay lumundag habang ikinukuling niya ang kanyang katawan at iniiwas ang 2 kahoy na troso na papunta sa kanya. Bago siya makabawi mula sa anggulo na dati niyang iniiwas, biglang natapakan ng mga paa ni Xiaoyan ang kahoy na poste, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na tumalon sa isa pang kahoy na poste. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang ulo habang ang isa pang kahoy na troso ay mapanganib na lumipad sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ng isang buwan na adaptasyon, ang bilis ng pagdodging ni Xiaoyan ay higit na nalampasan kung ano ito noong nakaraang buwan. Bagamat ang tuloy-tuloy na pag-atake ng 12 kahoy na troso ay palaging mapanganib at makitid na iniiwasan, mahirap para sa sinuman sa mga ito na aktwal na tumama sa kanyang katawan. Ang malakas na presyon na dinadala ng mga kahoy na troso habang makitid na nilalampasan siya nito ay nagdulot ng pananakit sa balat ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumamit ng anumang Daoqi para protektahan ang kanyang katawan. Sa ganoong sandali, ang bawat thread ng Daoqi ay dapat gamitin sa pinakaangkop na lugar. Kung hindi man, kapag naubos na ang kanyang Daoqi, ang naghihintay sa kanya ay ang kaila-hilakbot na katapusan ng pagkakatamba sa mga poste. Ang ganoong pagtatapos ang naging kasama niya sa panahong ito. Ang Luwang Chi method ay masyadong hindi sapat upang suportahan ang anumang paglustay ni Xiaoyan. Kaya naman, kailangan niyang maging lubhang matipid kapag nagpapas siya kung paano gagastusin ang bawat thread ng Daoqi. Kung pwede lang mag-evolve ang Chi method. Kung gayon, hindi ko na kailangang maging matipid. Hindi naiwasang mag-isip ni Xiaoyan matapos iwasan ang pang-11 kahoy na troso. Nang dumaan ang kahoy na troso na sinagap sa Xiaoyan, ang ika-12 kahoy na troso ay bumaril sa kanya. Gayunpaman, si Xiaoyan, na nakahanda na, ay ibinaling ang kanyang mga paa sa kahoy na troso. Ang mga daliri lang ng paa niya ang nakakabit sa kahoy na troso habang inihilig niya ang buong katawan sa kakaibang anggulo. Arg! Dumaan sa kanya ang kahoy na troso na may kalahating pulgadang espasyo lang. Ang malakas na hangin ay naging sanhi ng pagniwi ni Xiaoyan sa sakit. Nang lampasan siya ng buntot ng ika-12 kahoy na troso, nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Sa likod niya ay may isa pang troso na patungo sa kanya sa mas mabilis na bilis at mas malakas.
Upang umangkop sa pag-atake ng 12 kahoy na troso, kinailangan ni Xiaoyan na gumugol ng mahigit 20 araw upang maunawaan ang kanilang tiyempo at pag-atake sa orbit. Ang ika-13 log na idinagdag ni Yao Lao ay naging dahilan ng pagkalugi niya. Naramdaman ang paparating na hangin, dahan-daang nagpakawala ng hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Bigla siyang napapikit ng mga sandaling iyon at pinakinggan ang tunog ng madiin na hangin sa likuran niya. Ang mga butas ng pawis sa likod ni Xiaoyan ay umindayog na parang mga galame. Sa tulong ng nakaka-pressure na hangin, isang malabong imahe na sumusubaybay sa pag-atake ng kahoy na troso ang lumitaw sa isip ng nakapikit na si Xiaoyan. Sa walang hanggang mental na espasyong ito, ganap na natunton ni Xiaoyan ang orbit ng pag-atake at ang lakas na taglay nito. Natural na lumabas sa kanyang isipan ang pinakamagandang posisyon para makaiwas dito. Sa totoong mundo, lumiwanag ang mga mata ni Yao Lao nang makita niyang biglang napapikit si Xiaoyan. Sa medyo nabigla na malambing na boses, bumulong siya. Talagang alam ng batang ito kung paano gamitin ang kanyang espiritual na pangunawa. Nang lumitaw ang kahoy na troso sa kanyang isipan, ang katawan ni Xiaoyan ay naging kakaiba. Nakayakap ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo at patayong bumagsak ang kanyang katawan. Sa sandaling siya ay nahulog, ang malaking kahoy na troso ay makitid na dumaan sa kanyang mukha. Ang madiin na hangin ay naging sanhi ng bahagyang pamamaga ng tenga ni Xiaoyan. Matapos ang mapanganib na pag-iwas sa pag-atake ng ika-13 kahoy na troso, ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa gilid ng isang kahoy na poste, pinaputukan ang kanyang katawan paitaas at tuluyang lumapag sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang damit at walang ingat na itinakip sa kanyang katawan. Nagpakawala ng hininga si Xiaoyan at, bago marinig ang mga salita ni Yao Lao, umupo siya ng tuwid sa lupa at agad na naglabas ng maliit na bote mula sa kanyang storage ring. Itinagilid niya ang bibig ng bote at lumabas ang 2 medicinal pill. Ha! Naubos ko na ba lahat ng energy recovery pills? Mukhang kailangan kong pumunta at pumili ng mga sangkap na panggamot. Nang makitang 2 pildores na lang ang natitira, walang magawang umiling si Xiaoyan. Inilagay niya ang isa sa mga ito sa kanyang bibig at mabilis na pumasok sa kanyang training form. Nakaupo sa lupa, mabilis na pumasok si Xiaoyan sa training mode. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsasanay, alam niya na ang oras pagkatapos maubos ang kanyang Dao Qi ay ang pinakamagandang oras para magsanay. Sa oras na ito, ang lahat ng mga selula at kalamnan sa kanyang katawan ay higit na sakam para sa Qi kaysa karaniwan. Kasunod ng kanyang pagpasok sa training mode at sa kanyang mahinahong paghinga, isang mahinang daloy ng enerhiya ang umikot sa katawan ni Xiaoyan. Anumang enerhiya na dumating sa kontak sa kanyang balat ay matako na natupok, katulad ng isang likido na hinihigop ng isang espongha. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, ang enerhiyang nakapaligid sa katawan ni Xiaoyan ay lalong lumakas ng walang anumang senyales ng pagbaba. Tinapik ni Yao Lao ang kanyang daliri sa bato habang kinakalkala niya ang oras ng pagsasanay ni Xiaoyan. Biglang tumalon ang kanyang mga kilay. Ang oras na kinuha ni Xiaoyan para sa pagsasanay ay bahagyang mas mahaba kaysa karaniwan. Ayon sa mga kalkulasyon ni Yao Lao, ang Dao Qi storage space sa Xiaoyan ay dapat na halos puno. Gayunpaman, napansin niya na si Xiaoyan ay hindi pa rin nagpakita ng tanda ng paghinto. Huwag mong sabihin sa akin. Malapit na siyang makalusot at maging 6-star daw siya. Itinigil ni Yao Lao ang kanyang tapang motion at mahinang nagsalita ng nakangiti. Hindi masama. 1.5 buwan ang baseline ko para maabot ang 6-star daw siya. Pero mukhang nakatipid ang batang ito ng kalahating buwan. Mukhang malaki ang pakinabang sa kanya ng labanan sa kagubatan kanina. Matamang nakatitig kay Xiaoyan na nakapikit, ang matalas na mata na si Yao Lao ay may nakitang mali. Kumunat ang noo niya. Medyo malakas siya sa kanyang pambihirang tagumpay. Mukhang kailangan ng kaunting tulong sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, itinaas ni Yao Lao ang kanyang daliri at isang tipak ng hangin mula sa kanyang daliri. Tinamaan nito ang ulo ni Xiaoyan at agad siyang pinaalis sa kanyang training state. Sa pagkagambala sa kanyang pagsasanay, agad na binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at galit na pinandilatan si Yao Lao. Ang ganitong uri ng pagkakataon sa pambihirang tagumpay ay hindi isang bagay na madaling makatagpo.
Tanga. Kung nagpatuloy ka sa puwersahang pag-breakthrough, kailangan mong tumagal ng 1 buwan para ganap na makarecover kahit na matagumpay kang naging 6-star doshi. Nang marinig ito, agad na nanghina si Xiaoyan. Ang pagpapalitan ng 1 buwang halaga ng oras para sa isang pambihirang tagumpay ay malinaw na isang nawawalang panukala. Napabuntong hininga, si Xiaoyan ay nagsisisi na umiyak. Napakagandang pagkakataon. Inikat ni Yao Lao ang kanyang mga mata, ibinuka ni Yao Lao ang kanyang bibig at pinagalitan. Hindi ko sinabing walang pagkakataon. Sumakay ka agad sa mga poste. Gagamitin ko lahat ng 15 kahoy na troso. 15. Hinayla ang sulok ng kanyang bibig, gustong ituro ni Xiaoyan ang kanyang gitnang daliri kay Yao Lao. Ang kanyang limitasyon ay 13 kahoy na troso. Kung mayroong 15 kahoy na troso, siya ay agad na matatanggal sa mga kahoy na poste. Tanga, hindi mo ba alam na tanggalin ang Heavy Zuan Ruler? Tinitigan si Xiaoyan na nanatiling nakatayo at tumatangging sumakay sa mga kahoy na poste, si Yao Lao ay hindi mapangiti o mapaiyak habang pinapagalitan. Ang kailangan mo lang ngayon ay isang pagkakataon at magagawa mong matagumpay na magtagumpay. Itigil ang pagpapaliban. Nang marinig na maaari niyang alisin ang Heavy Zuan Ruler, nagliwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Iniyuko niya ang kanyang mga paa at sa mahinang pag-ungol, hinawakan niya ang hawakan ng ruler at hinayla ito gamit ang kanyang lakas bago ito sinaksak sa lupa. Nang umalis ang Heavy Zuan Ruler sa kanyang katawan, naramdaman ni Xiaoyan na tila lumulutang ang kanyang katawan. Ang Dao Qi sa loob niya ay sumabog na parang pagsabog ng bulkan at dumaan sa kanyang chi pads. Isang pakiramdam ng tumaas na lakas ang kumalat sa buong katawan ni Xiaoyan na sinamahan ng patuloy na pagbitak ng kanyang mga buto. Muling naramdaman ni Xiaoyan na para bang siya ay muling isinilang. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pag-inom ng tubig sa isang mainit na araw. Ang lahat ng kanyang mga pores ay naglalabas ng nakaka-relax na pakiramdam na nagmula sa kanyang kaibuturan. Bahagyang humakbang sa lupa, naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay kasinggan ng balahibo. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang 15 kahoy na troso na nakasabit sa himpapawid. Nakangiting bumangon siya sa lupa, binaril ang kanyang katawan sa isang kahoy na poste na parang bola ng kanyan at tumayo ng tuwid. Halika! Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga braso at kumaway kay Yao Lao. Matapos maibsan ang kanyang pasanin, tiwala siyang makakayanan niya ang pag-atake ng 15 kahoy na troso ng sabay-sabay. Magandang ugali. Nang makitang lumaki ang kumpiyansa ni Xiaoyan, ngumiti si Yao Lao. Sa isang alon ng kanyang manggas, umihip ang isang marahas na hangin at yumanig ang 15 troso. Ilang sandali pa, sinamahan sila ng isang mabangis na puwersa habang sinusugod nila si Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Pinagmamasdan ang mga kahoy na troso na dumudurog sa hangin patungo sa kanya, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Bahagyang humakbang ang kanyang mga paa sa kahoy na poste at proactive na lumipat dito. Sa ilalim ng kontrol ni Yao Lao, ang 15 kahoy na troso sa itaas ng mga kahoy na poste ay bumuo ng isang pag-atake ng walang anumang puwang. Sa ilalim ng kanilang sabay-sabay na pag-atake, isang malakas na hangin ang humihip sa mga dahon at damo sa lupa at ikinalat ang mga ito sa hangin. Nang walang pasanin ng Heavy Zuan Ruler, ang bilis ni Xiaoyan ay tumaas ng higit sa 2 beses. Ang pag-iwas sa paggalaw ng kanyang katawan ay lumitaw na ganap na natural at ang itim na pandikit sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi na nagawang pabagalin siya. Sa ilalim ng mabibigat na pag-atake, ang figure ng binata sa mga kahoy na poste ay patuloy na lumitaw at nawala. Ang 15 kahoy na troso na paulit-ulit na pag-atake ay lubos na naiwasan ni Xiaoyan na naalis na sa kanyang pasanin. Nang makita si Xiaoyan na matalas na umiiwas sa loob ng training ground, tumanggo si Yao Lao. Isang pahiwatig ng paghanga ang panandaliang lumitaw sa kanyang lumang mga mata. Ang pagganap ni Xiaoyan ng walang pasanin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Matapos ang huling kahoy na troso ay tiyak na naiwasan ni Xiaoyan, ang 10 dagdag na kahoy na troso na nanginginig sa hangin ay biglang tumigil. Dahan-daang nagpakawala ng hininga, tumayo si Xiaoyan na parang stilt sa isang kahoy na poste habang nilunok niya ang huling energy recovery pill. Pagkatapos ng maikling katahimikan,
isang mahinang enerhiya ang biglang at kakaibang dumaloy sa paligid niya at ligaw na dumaloy sa kanyang katawan. Habang parami ng paraming enerhiya ang ibinuhos kay Xiaoyan, isang maputlang dilaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang kanyang maislan at makisig na mukha ay parang piraso ng mainit na jade at pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang diwa na parang liwanag sa kanyang mga balintataw. Matapos huminga ng mahaba at malalim, iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tiningnan si Yao Lao sa likod niya. Napuno ng napakatamis ng ngiti ang kanyang mukha. Nakalusot ako. Nang marinig ito, ngumiti si Yao Lao at tumango. Ang kanyang tingin ay may kaunting kasiyahan. Sa pagpasok sa isang 6-star daoshe, ang lakas ni Xiaoyan ay muling nadagdagan ng malaki. Bukod pa rito, nagawa rin niyang iwasan ang lahat ng 15 kahoy na troso na may heavy Zuan ruler sa kanyang likod pagkatapos ng isa pang 3 araw na pagsasanay. Ang halatang pagpapabuti na ito ay naging dahilan ng pagngiti niya ng malawak. Dahil nakasanayan na ni Xiaoyan ang pag-atake ng 15 kahoy na troso, sa wakas ay naiwasan ni Xiaoyan na mabugbog ang lahat tulad ng dati nang nagsasanay laban sa mga troso. Ang mga sumunod na payapang araw ay nagbigay kay Xiaoyan ng malaking kagalakan. Sa ilalim ng makakapal na takip ng mga puno, naglakad si Xiaoyan kasama ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Nagpatuloy ang tingin nito sa kanyang paligid. Nang matapos ang maghapong pagsasanay, lumabas siya sa lambak upang hanapin ang mga sangkap na panggamot para sa energy recovery pill. Ang energy recovery pill ay isang bagay na napakahalaga sa pagsasanay ni Xiaoyan. Sa pamamagitan nito, makakatipid siya ng higit sa kalahati ng oras na kailangan niya para mabawi ang kanyang Daoqi. Pinakamahalaga, ang oras ay isang bagay na kasalukuyang kailangan ni Xiaoyan. Bagamat sa wakas ay naging tunay na first-tier alchemist si Xiaoyan sa paglaki ng kanyang lakas, ang energy recovery pill ay pangalawang tier na gamot na hindi niya kayang pinuhin, na may kakayahan ng isang first-tier alchemist. Kaya naman, ang pagpino sa energy recovery pill ay isang bagay na kailangan niyang umasa kay Yao Lao. Bukod pa rito, ang mga sangkap na panggamot na kailangan upang pinuhin ang energy recovery pill ay medyo bihira. Noon sa Wutan City, nakakahanap lang si Xiaoyan ng sapat na sangkap na panggamot para pinuhin ang 10 tableta. Sa normal na mga pangyayari, ang paghahanap lamang ng mga sangkap na panggamot ay makakaubos ng malaking halaga ng oras ni Xiaoyan. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan dahil ito ang Mystical Beast Mountain Range kung saan maraming sangkap na panggamot. Sa 5 sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang energy recovery pill, 4 ang natagpuan ni Xiaoyan sa malaking dami. Kung mahahanap niya ang huli at pinakamahalagang sangkap, Red Spiritual Recovery Fruit, isang sapat na bilang ng mga table tasks ang maaaring pinuhin para sa paggamit ni Xiaoyan. Ang Red Spiritual Recovery Fruit ay karaniwang tumutubo sa mga lugar kung saan siksik ang enerhiya. Siyempre, hindi ito palaging binigay ngunit mas mabuting hanapin ni Xiaoyan ang mga linya ng clone na ito kaysa bulag na hanapin ito. Sa pag-asa sa kanyang namumukod tanging espiritual na persepsyon, malabo na nararamdaman ni Xiaoyan ang nakapalibot na kasaganaan ng enerhiya at magaspang na posisyon ng mga lugar na may mataas na enerhiya. Ang kanyang kasalukuyang landas ay patungo sa isang lugar kung saan naramdaman niyang ang enerhiya ay ang pinakasiksik. Ang tanghali ay isang oras na ang mga magic beast ay bihirang gumala sa paligid. Sa pag-unawa dito, pinili ni Xiaoyan ang oras na ito para hanapin ang mga sangkap na panggamot. Sa kanyang paglalakbay, bihira siyang makatagpo ng anumang magic beast na gumagala sa paghahanap ng pagkain. Ang isa o dalawa sa kanila na paminsan-minsan ay naiwasan niya kapag nakita niya ang mga ito. Mabilis na dumaan ang figure ni Xiaoyan sa takip ng ilang palumpong. Kasunod nito, isang maliit na tumpok ng mga durog na bato ang nakita sa kanyang mga mata. Sa likod ng tumpok ng mga bato ay isang pader ng bundok na may berdeng galame-amo na gumagapang sa buong ibabaw nito. Tinitigan ang tumpok ng mga durog na bato, hinimas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang espiritual na kamalayan, ang enerhiya na pinagsama-sama sa paligid ng lugar na iyon ay ang pinakamakapal sa nakapaligid na rehiyon. Ang tingin ni Xiaoyan, na nakatutok sa bante ng mga durog na bato, ay dahan-daang nagwawalis sa lugar at ilang sandali pa,
huminto ito sa isang kulay ube na saplang sa dingding ng bundok. Ang saplang ay tumubo mula sa loob ng pader ng bundok. Sa ibabaw nito, ang berde at pula na mga kulay ay pinagsama-sama dahil sa pagtatago sa ilalim ng berdeng mga dahon ay palihim na nakatago ang mga pulang prutas na naglalabas ng mahinang halimuyak. Red Spiritual Recovery Fruit. Nakatitig sa saplang na iyon, ngumiti si Xiaoyan at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng 2 araw na paghahanap, sa wakas ay natagpuan na niya ito. Nasa harapan niya lang ang gamot na kailangan niya ngunit hindi nagmamadaling lumabas si Xiaoyan. Alam niya na kung saan mayroong siksik na enerhiya at mga pambihirang halamang gamot, malamang na mayroong magic beast na nagbabantay dito. Maingat na inilibot ng mga mata ni Xiaoyan ang kanyang paligid ngunit hindi niya nakita ang bakas ng anumang magic beast. Kumunat ang noo niya. Pagkatapos ng isa pang maikling katahimikan, dahan-daang umalis si Xiaoyan sa kanyang pinagtataguan nang wala siyang makitang palatandaan ng anumang magic beast na lilito. Pagkatapos ay dahan-dahan at maingat niyang tinungo ang maliit na punong kulay lila. Habang papalapit ang mga yapot niya sa puno, biglang may malamig na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Tumigil siya sa paglalakad at pinagdikit ang kilay bago tumalikod at tumakbo. Bang! Nang lumingon si Xiaoyan, isang malaking puting figure ang biglang bumaba sa tuktok ng pader ng bundok, na bumagsak sa lupa. Tulad ng isang maliit na burol, ganap nitong hinaranggan ang landas ng pag-urong ni Xiaoyan. Nang makita ang biglaang paglitaw ng isang malaking magic beast, nakaramdam si Xiaoyan ng lamig sa kanyang gulugod. Nanlamig ang kanyang katawan sa lugar, hindi naglakas loob na gumalaw. Ang halimaw na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay isang malaking puting magic ape. Ang magic ape na ito ay humigit kumulang 2 hanggang 3 metro ang taas at ang buong katawan nito ay natatakpan ng mahaba at puting nyebe na buhok. Ang mapuputing pangil nito ay lumalabas sa napakasama at malaking bibig nito. Mula sa pares ng mapupulang dugo nitong mga mata, isang brutal na layunin ng pagpatay ang inilalabas. Pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang puting katawan ng magic ape at huminga ng malamig. Isang ranggo ng 2 magic beast, Blizzard Magic Ape. Bang! Bang! Napabuntong hininga ang magic beast, ang pares ng pulang dugo nitong mga mata ay matamang nakatitig sa taong lumabag sa teritoryo nito. Ang malalaking kuko nito ay nabasag sa lupa, na naging alikabok ang 2 bato. Tinitigan ng magic ape na hindi nagpakita ng palatandaan ng pagtatago ng hangarin nitong pumatay, nilunok ni Xiaoyan ang kanyang laway. Isang ranggo ng 2 magic beast. Ang lakas nito ay katumbas ng lakas ng isang tao na Daoshi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pakikipaglaban sa isang ranggo ng 2 magic beast ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Guro! Sigaw ni Xiaoyan sa kanyang puso ngunit walang tugon. Naging mapait ang kanyang mukha. Tumigil ka na sa kalokohan. Isa itong rank 2 magic beast. Pagkatapos ng kanyang walang kwentang pagtatangka sa paghingi ng tulong, maibabalik lamang ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa katawan ng magic ape at pag-aralan itong mabuti. Nang gawin niya ito, nakita niyang may nakakatakot na sugat sa tiyan nitong magic ape. Halos mapunit ng sugat ang tiyan ng magic ape at nang igalaw nito ang katawan nito, bumuhos ang sariwang dugo mula sa sugat na nagpinta sa nakapaligid na puting buhok na eskarlata. Mula sa hitsura ng nakakatakot na sugat, malamang nasanhi ito ng mga kuko ng ilang salbahing magic beast. Karaniwang baliw ang isang sugatang magic beast at ang malas na si Xiaoyan ay nagkataon na nakapasok sa teritoryo nitong matinding sugatang magic beast. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang matamang nakatitig sa nakakatakot na sugat kung saan patuloy na umaagos ang sariwang dugo. Isang ideya ang sumagi sa kanya. Bagamat hindi niya nagawang talunin ang isang rank 2 magic beast sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila pabor sa kanya. Kalokohan. Ikaw ang nagsimula nito. Matapos ang galit na galit, tinanggal ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler mula sa kanyang likod at marahas na sinaksak ito sa lupa. Ang mga pangyayari ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magpigil. Ang pagkilos ni Xiaoyan ay tila isang hamon sa galit na magic ape. Kaagad, ang magic ape na ito ay pinalo ang mga kuko nito sa matigas na dibdib nito, na naglalabas ng kalabog na tunog. Ang magic beast ay sumusugod kay Xiaoyan, ang mga pulang mata nito ay nakatitig sa huli.
Sa malalaking kuko ng halimaw, isang puting kulay na enerhiya ang mabilis na nakakalap. Halos agad na naging malamig ang hangin sa paligid. Bahagyang lumayo sa lupa, mahinang umiyak si Xiaoyan. Purple Cloud Wings. Isa aktibo. Kasunod ng kanyang boses, isang pares ng itim na pakpak ng agila na 2 hanggang 3 metro ang haba ay biglang bumaril mula sa likod ni Xiaoyan. Kumapak ang mga pakpak at sa tulong ng elevator ay nalikha, mabilis na lumipad si Xiaoyan ng mahigit 10 metro sa ibabaw ng lupa. Roar! Ang Magic Ape ay umungal ng marahas habang ang malamig at puting enerhiya ay nabuo sa isang bola. Ito ay pinakawalan mula sa palad ng Magic Ape at binaril patungo kay Xiaoyan. Isang buwan ng agility training ang nagbigay kay Xiaoyan ng isang malaunggoy na liksi. Kakaiba siyang tumabi at madaling nakaiwas sa atake ng Magic Ape. Matapos makaiwas sa pag-atake, ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang palad at itinutok ang nakakatakot na mukhang sugat sa tiyan ng Magic Ape at marahang umungol sa malamig na boses. Vacuum hand. Kasunod ng kanyang mga salita, isang mabangis na puwersa ng pagsipsip ang ibinubugaw mula sa kanyang palad. Maging ang mga sirang bato sa lupa ay hinayla ng lakas ng pagsipsip at binaril kay Xiaoyan. Roar! Hinayla ng mabangis na puwersa ng pagsipsip ang Magic Ape hanggang sa tumagilid ang katawan nito. Nang sa wakas ay pinatatag nito ang kanyang katawan, gayunpaman, isang malaking sakit ang lumabas sa kanyang tiyan. Ibinaba nito ang ulo, nakita nitong patuloy na umaagos ang dugo na parang tubig mula sa sugat na hindi pa tuluyang sumasara. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang mawalan ng pakiramdam ng pangangatwiran ang baliw na Magic Ape. Sa mga yabag na nag-vibrate sa lupa, humakbang ito patungo kay Xiaoyan na may layuning pumatay. Gamit ang kanyang katinoan, nagawang iwasan ni Xiaoyan ang lahat ng pag-atake ng Magic Ape. Ang kanyang palad ay paulit-ulit na naglalabas ng lakas ng pagsipsip na kumukuha ng mas sariwang dugo mula sa loob ng Magic Ape. Sa tambak ng mga durog na bato, isang kakaibang eksena ang ginagawa. Walang tigil at galit na binasag ng sobrang baliw na Magic Ape ang maliit na figurine ng tao sa tabi niya. Dahil nawala ang pangangatwiran nito, hindi ito naiiba sa isang ordinaryong Magic Beast. Ang figurine ng tao sa tabi niya ay parang lamok na patuloy na kumukuha ng maraming dugo mula sa tiyan ng Magic Beast sa bawat pagwagayway niya ng kanyang kamay. Ang tumpok ng mga bato ay ganap na natatakpan ng matingkad na pulang sariwang dugo, na nagbibigay dito ng nakakatakot na anyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo sa paligid ng Magic Ape, si Xiaoyan ay nasa kanyang limitasyon. Naglabas siya ng isa pang puwersa ng pagsipsip at sa pagkakataong ito, inilabas ang bituka ng Magic Ape kasama ng mas maraming dugo. Dahil tinamaan ng isang nakamamatay na suntok, ang Magic Ape ay umungal sa huling pagkakataon bago namatay. Malakas itong bumagsak na parang isang maliit na burol na gumuguho habang nakadilat ang malaking dugo nitong pulang mata. Sa sandaling nahulog ang Magic Ape, ang nanghihinang katawan ni Xiaoyan ay bumagsak din sa lupa. Hindi niya pinansin ang dugong tumatakip sa lupa habang nakahiga siya sa lupa at napabuntong hininga. Pagkatapos ng mahabang panahon na nakahiga sa tumpok ng mga bato, sa wakas ay nakuha ni Xiaoyan na dahan-daang mabawi ang kanyang lakas. Tinitigan niya ang bangkay ng Magic Ape sa di kalayuan at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Kung hindi siya naging anim na bituin na doshe o kung hindi malubhang nasugatan ang Magic Ape at nawalan ng sense of reason ang dahil sa sakit, malamang na ang mamamatay dito ngayon ay ang kanyang sarili. Bata, nagawa mo talagang pumatay ng isang rank 2 Magic Beast. Hahaha, nakakamangha. Lumutang si Yao Lao mula sa ring at ngumiti nang mapagmasdan niya ang malaking bangkay. Tinapunan ni Xiaoyan ang nakangiting si Yao Lao ng masamang tingin. Mabilis siyang bumangon at ibinato ang pariralang, bantayan mo ang likod ko, bago iporma ang kanyang training pose at binawi ang pagod na Dao Qi sa kanyang katawan. Pinapanood si Xiaoyan na nakapikit at nakabawi sa kanyang lakas, si Yao Lao ay lumutang sa himpapawid at kumilos bilang kanyang bantay. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Medyo namamanhid ang kanyang mga kamay ngunit sa wakas ay napuno ng Dao Qi ang kanyang katawan. Ang enerhiya dito ay medyo maganda. Bulong ni Xiaoyan habang tumatayo. Tinapik niya ang kanyang kamay at sumimangot.
Ang kasalukuyang flame mantra ay talagang napakasama. Ay nalalayan lang ako nito sa loob ng 10 minuto. Kung kumapit pa ng kaunti ang Magic Ape, ako na sana ang bumagsak. Nakakainis talaga. Si Yao Lao ay medyo tapat tungkol sa puntong ito. Kahit na ang flame mantra ay may malaking potensyal, ang panimulang punto nito ay masyadong mababa. Ang tibay o tibay nito sa mga laban ay sadyang mahina. Kailan ako makakahanap ng angkop na Heavenly Flame? Humarap si Xiaoyan sa langit at bumantong hininga. Ang pre-evolved na flame mantra ay magiging kanyang kahinaan sa loob ng mahabang panahon. Umiling si Xiaoyan at bumantong hininga habang naglalakad patungo sa maliit na saplang. Pinulot niya ang 30 dagdag na red spiritual recovery fruit dito, inilagay ito sa isang maliit na bote ng jade at inilagay sa kanyang storage ring. Nang maayos na naalagaan ang aired spiritual recovery fruit, naglabas si Xiaoyan ng dagger mula sa storage ring at tinungo ang bangkay ng Blizzard Magic Ape. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang paghiwa sa ulo nito. Hihihi, may magic stone. Binuksan ang ulo ng Magic Ape, isang snow white magic stone na nagbuga ng bahagyang lamig na lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Masayang nakuha ni Xiaoyan ang magic stone. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng magic stone ng ganitong grado. Medyo tuwang-tuwa sa paghagis nito, hinawakan niya ito sa kanyang kamay habang bahagyang nanginginig ang mahinang lamig. Sabay-sabay, nagmamadali siyang maingat na itabi ito sa storage ring. Tara na. Inayos ni Xiaoyan ang kanyang mga gamit at iwinagayway ang kanyang daliri habang si Yao Lao ay bumaril pabalik sa ring. Pinunasan ni Xiaoyan ang simpleng singsing sa kanyang kamay. Itinaas ni Xiaoyan ang Black Xuan ruler sa kanyang likod bago gumawa ng matatag na mga hakbang habang dahan-dahan siyang naglalakbay sa landas na kanyang pinanggalingan. Iniwan ang tumpok ng mga durog na bato, naglakbay si Xiaoyan sa masukal na kagubatan upang mabilis na bumalik sa lambak. Bilang resulta ng labanan, si Xiaoyan ay ganap na napuno ng dugo, kaya naglapat siya ng isang layer ng grass paste sa kanyang katawan na tumulong sa pagtatakip ng amoy ng dugo. Ito ay isang mahalagang bagay habang nasa kagubatan. Muli ay palihim na naglalakbay sa mahabang distansya, biglang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan, naramdaman niya ang mahinang boses na nagmumula sa isang lugar sa kanyang kaliwa. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang lugar bago mabilis na lumubog sa malapit na kasukalan. Sa isang maliit na bitek sa damuhan, hindi siya nagmamadaling pinagmamasdan ang paligid. Hindi nagtagal pagkatapos itago ni Xiaoyan ang kanyang sarili, dahan-dahang lumitaw ang dalawang figure sa paningin ni Xiaoyan. Nang iginalaw niya ang kanyang tingin para magwalas sa dibdib ng dalawa, bahagyang nagbago ang hitsura ng kanyang mukha. Sa kanyang puso, nagmura siya sa malamig at malambing na boses. Galing sila sa Wolfhead Mercenaries. Sa tingin ko, mas mabuting tumigil na tayo dito. Kung magpapatuloy tayo, papasok tayo sa inner section ng Magic Beast Mountain Range. Madali tayong papatayin ng mga Magic Beast doon sa isang swipe. Dahan-daang naglalakad, iminungkahi ng isa sa mga mersenaryo, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sa sinabi ng kanyang kasama, ang isa pang mersenaryo ay medyo walang magawang tumango bilang pagsang-ayon, na nanunumpa. Kalokohan, saan ba talaga nagtatago ang brat na iyon? Nagbigay na ng utos ng kamatayan ang commander, kailangan nating mahanap ang bastos na iyon, patay man o buhay. Siguro kinain na siya ng Magic Beast at naging putik. Hihihi. Hihihi, pwede naman yun. Kung titignan ang edad niya, parang wala siyang gaanong karanasan sa kagubatan dahil sa edad niya. Kalimutan mo na lang, hayaan mo na ang paghahanap natin dito ngayon. Babalik tayo para magulat at magpapatuloy bukas. Sabi ng isa sa mga mersenaryo habang nakakunot ang noo bago itinigil ang kanyang mga hakbang para silipin ang medyo madilim na kagubatan. Sayang naman, ang brat na iyon ay nagkakahalaga ng 8,000 ginto. Kung magkakaroon tayo ng swerte na makaharap siya, kung isasaalang-alang natin ang parehong lakas bilang 5-star daw Ziz, hindi dapat maging mahirap na pigilan siya. Tumango ang isa pang mersenaryo bago nagsisisi na ipahayag ang kanyang iniisip. Hihihi, swerte niya, tara na. Napangiti ang mersenaryong tumango. Gayunpaman, sa pagtalikod niya ay biglang nagbago ang kanyang kutis.
Pagtalikod na parang kidlat, isang mabangis na chi na patungo sa kanyang ulo ang sumalubong sa kanya. Ang biglaang pag-atake na ito ay naging sanhi ng paglabas ng isang kamao ng mersenaryo bilang pinabalik upang makabangga ng husto ang papasok na kamao. Gayunpaman, ang lakas sa pag-atake ng chi ay labis na lumampas sa kanyang inaasahan. Matapos makipag-ugnayan, ang mukha ng mersenaryo ay namutla, parang nabara ang kanyang dibdib nang marahas niyang iluwa ang isang subo ng dugo habang ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin. Patayin siya. Sa ilang segundo bago siya pinalipad, dali-daling sinigawan ng mersenaryo ang kanyang kasama na natulala sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Gayunpaman, bago pa mapawi ang kanyang sigaw, sa kanyang takot, nalaman niyang ang kanyang katawan na lumilipad pa atras ay biglang hinayla pasulong ng isang malakas na puwersa ng pagsuso. Sa himpapawid, isang figure ang sumulpot. Habang sinasalubong ng figure ang katawan ng mersenaryo, isang siko ang mabangis na nabasag sa lalamunan ng mersenaryo. Agad na umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na tunog sa walang laman na kagubatan. Bang! Sa hangin pa rin, bumagsak ang malata na katawan ng mersenaryo, bumagsak ng husto sa lupa at nagdulot ng pagtalsik ng ulap ng alikabok. Sa pagitan ng pagsisimula ng biglaang pag-atake at pagkamatay ng mersenaryo, maikling 7 o 8 segundo lang ang lumipas. Sa oras na bumalik ang katinoan ng isa pang mersenaryo, nalaman niyang nawalan na ng hininga ang kanyang kasama. Sa sobrang pagkabigla, ang natitirang mersenaryo ay nagangat ng kanyang ulo habang naalarma siyang nakatingin sa kalapit na figure na nababad sa isang patong ng dugo. Medyo nauutol, sumigaw siya. Sino ka? Bakit mo kami inatake? Hihihi, hindi ba ako hinahanap niyo lahat? Itinaas ng figure ang ulo nito, inilantad ang nakangiting mukha ng isang gwapong binata. Ikaw si Xiaoyan. Lumiit ang mga balintataw ng mersenarya at pagkatapos isigaw ang pangalan, bigla itong tumalikod at tumakbo. Habang tumatakas, mabilis na nakakuha ng signal beacon ang kanyang mga kamay. Habang siya ay naghahanda sa pagpapaputok nito, ang lakas ng pagsuso sa likod niya ay tumaas ng husto at ang signal beacon ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Madaling mahuli ang signal beacon, kinalikot ito ni Xiaoyan saglit bago ito itago sa storage ring. Bahagya niyang idiniin ang paa niya at biglang bumaril ang katawan niya patungo sa mersenaryo. Sa pagtingin sa mabangis na paglapit ni Xiaoyan, ang gulat ay sumilay sa mukha ng mersenaryo. Sa isang nakakasakal na tunog, hinugot niya ang espada sa kanyang baywang bago marahas na tinadtad si Xiaoyan sa galit. Bahagyang sumandal ang katawan ni Xiaoyan sa isang tabi, madaling nakaiwas sa mga pag-atake ng mersenaryo. Sa isang iglap, ang kaliwang binti ni Xiaoyan ay mabangis na sumipa palabas, kaagad na dumapo sa ibabang bahagi ng tiyan ng mersenaryo. Nakatanggap ng isang malakas na suntok sa kanyang ibabang tiyan, ang mersenaryo ay umungol habang ang isang linya ng dugo ay umusbong mula sa sulok ng kanyang bibig. Pag-urong ng ilang hakbang, nakita niyang kumislap ang figure sa kanyang harapan habang inagaw ang espada sa kanyang kamay na sinundan ng malamig na pakiramdam ng bakal sa kanyang leeg. Kung kikilos ka pa, puputulan ko yang leeg mo. Ang malambot na malademonyong boses ay dahan-daang tumunog sa tainga ng mersenaryo, na naging sanhi ng pag-freeze niya sa lugar. Ikaw. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng Wolfhead Mercenaries. Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ng mersenaryo habang nagbabanta ito sa magaspang na boses. Hihihi, bitawan ako. Lahat naman kayo hindi naman nagplano na bitawan ako diba? Nanunuya habang tumatawa, walang emosyong nagpatuloy si Xiaoyan. Sagutin mo ako ng ilang tanong. Bibitawan mo ba ako pagkatapos kong sagutin? Wala kang karapatan sa pagpili. Lahat ng ngiti, bahagyang itinulak ni Xiaoyan ang espada palapit. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong gumawa ng 10-10 hiwa sa iyong katawan bago ka itapon sa pugad ng langgam na kumakain ng laman. Sa mga salitang ito, ang mukha ng mersenaryo ay agad na namutla ng ilang shades. Tuloy-tuloy na nanginginig ang kanyang mga paa, nang hihinayang na akala niya ay hindi magiging malisyoso ang kabataang mukhang nasa kanyang kabataan. Ano ang gusto mong itanong? May nakuha ba si Muli mula sa kaha ng bato sa kuweba? Mukhang kulang siya sa susi, di ba? Ngumiti ng malupit si Xiaoyan habang nagtatanong.
Ibinalik ni Commander Muli ang stone case at ang stone table, kung ano ang nilalaman nito, wala akong awtoridad na malaman. Pagtingin sa mersenaryong tila nagsasabi ng totoo, bahagyang napakunot ang mga kilay ni Xiaoyan. Magkano ang bounty na ibinigay ng Wolfhead Mercenaries sa akin? Gu. Napalunok ang mersenaryo bago nahirapang tumango. Mula nang bumalik ang batang commander, naglabas na ng pahayag ang commander na sino man ang magulat ng anumang bakas mo sa Wolfhead Mercenaries ay bibigyan ng mataas na gantimpala. Hihihi, hindi ako makapaniwala na talagang napaka-nakamamatay na persigido sila. Bahagyang tumawa, si Xiaoyan ay may malamig na hangarin na pumatay sa kanyang mukha. Isang huling tanong, may nangyari ba sa Little Fairy Doctor? Wala. Pagkatapos bumalik sa bayan ng Qingshan, ang Little Fairy Doctor ay hindi umalis sa Thousand Medicinal House. Ang commander at ang iba pa ay hindi nang ahas na kumilos. Pagmulat ng mga mata, ang mersenaryo ay palihim na nagtanggal ng punyal mula sa kanyang manggas. Oh! Bahagyang tumango si Xiaoyan, nagtaas ng kilay. Isang hindi nakikiramay na ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang alam mo rin na hindi ko sinadya na bumalik ka ng buhay. Kaya, maaari kang pumunta at mamatay. Isang nagbabantang kislap ang kumislap sa mga mata ng mersenaryo habang ang punyal sa kanyang kamay ay biglang tumama sa dibdib ni Xiaoyan. Sa isang malamig na ngiti, lumutang si Xiaoyan paatras, ang espada sa kanyang kamay ay humila habang may bakas ng dugo na lumitaw sa talam. Sa pagtingin sa bahagyang nanginginig na katawan ng nahulog na mersenaryo, si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na pagngisi. Hindi niya kailanman binalak na pabalaykan ang taong ito para gumawa ng ulat, na haantong sa isang malaking tropa na ipapadala sa mga lugar sa paligid dito. Hahaha. Mukhang ang commander ng Wolfhead Mercenaries ay isa ring napakabisyo at may sensinang tao. Hindi katakatakang nagkaanak siya ng isang anak na katulad ni Muli. Sa medyo madilim at malamig na ngiti, maingat na nilinis ni Xiaoyan ang anumang bakas ng labanan bago kinaladkad ang dalawang katawan sa di kalayuan upang itapon sila sa bangin. Guro, mukhang kailangan nating higpitin ang ating schedule ng pagsasanay. Sa loob lamang ng isang buwan, nakarating na sila sa malayo. Marahil sa loob ng ilang araw, mahahanap na nila ang lugar. Sabi ni Xiaoyan habang nakaawang ang bibig. Napatingin sa walang katapusang kailaliman, pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay na para bang pinupunasan ang dumi sa mga katawan sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, ang schedule ay kailangang higpitan. Mula sa singsing, lumabas ang mahinang boses ni Yao Lao. Napakurap si Xiaoyan habang tumatawa habang pinagdikit ang kanyang mga daliri. Isang maliit na ngiti sa kanyang mukha, tinanong niya. Guro, kailan mo tutuperin ang pangako ng D-rank Dao technique? Hihihi, munting brat, huwag isipin na ang D-rank Dao technique ay kapareho ng Zuan rank Dao technique. Upang matutunan ang bagay na ito, kailangan mong maging handa para sa isang mundo ng sakit. Malisyosong tumawa si Yao Lao. Hindi pa ba ako dumanas ng maraming paghihirap? Naramdaman ang kanyang mukha, bahagyang ngumiti si Xiaoyan at pagkatapos ay tumalikod upang maglakbay patungo sa lambak. Inaasahan ko ang tinatawag na D-rank Dao technique. Gaano ito kalakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 122. D-class Dao technique. Flame-splitting tsunami. Ang isang pares ng mga tao ay nakaupo sa loob ng mabigat na kapaligiran ng bulwagan. Kabilang sa kanila ang nagkaroon ng maraming salungatan kay Xiaoyan, Muli. Sa upuan ng pinuno sa bulwagan ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki na medyo madilim ang mukha. Bahagyang tinapik ng kanyang daliri ang tabletop. Sa wakas, siya na rin ang bumasag sa katahimikan sa kwarto. Nakatanggap lang ako ng balita na sa mga grupong ipinadala namin para maghanap, may 2 tao na team ang nawawala sa gitnang bahagi ng Magic Beast Mountain Range. Unti-unting umalangaw sa silid ang bahagyang namamaos na boses ng medyo may edad na. Ama, baka sinalubong sila ng pag-atake ng isang Magic Beast. Walang pag-iingat na ngumiti si Muli habang sumagot. Ang pagpatay ng isang Magic Beast ay karaniwan sa Mystical Beast Mountain Range. Nang marinig ang salita ni Muli, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay masasabi lamang bilang pinuno ng Wolfhead Mercenary Company, si Mushi.
Kung nakatagpo sila ng isang Magic Beast attack, dapat may ilang bakas ng ganoong laban. Gayunpaman, ang mga mersenaryo na ipinadala namin para palakasin sila ay walang nakitang bakas ng away matapos hanapin ang rehiyon na pinangangasiwaan ng mag-asawa. Kung aalisin natin ang posibilidad na mahulog sila mula sa isang bangin, isang pagkakamali na isang baguhan lang na mersenaryo. Sa palagay ko ay baka may mga bakas ng pag-atake ng ibang tao, sa palagay ko ay maaaring may mga bakas ng pag-atake sa kanila. Ginagawa ng taong iyon. Walang emosyong sabi ni Moshi habang umiiling. Naghihinala ka ba na ginawa ito ang ni Xiaoyan? Nang marinig ang pangangatuwiran ni Moshi, tumahimik si Muli. Mabilis siyang umiling at sinabing, nakipagpalitan na ako ng suntok sa lalaking iyon. Sa lakas niya, para mapatay ang dalawang 5-star daw siya bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magtaas ng senadoryas. Parang imposible. Wala akong pakialam kung siya iyon o hindi. Bukas, magpapadala kami ng mas maraming tao upang maingat na maghanap sa lugar. Sabi ni Moshi sa malalim na boses. Ang inborn na parang ahas sa kanya upang maging maingat ay hindi nagbigay ng kaunting pagkakataon na dumaan sa kanya. Ganoon din. Iwinagayway ni Muli ang kanyang kamay at walang pakialam na tumanggo sa kanyang ulo. Nagawa mo na bang buksan ang kaong bato na dala mo mula sa kuweba? Matapos suriin ang kanyang paligid, biglang nagtanong si Moshi. Ang susi ng stone box ay nasa kamay ni Xiaoyan. Kumuha ako ng pinakamahusay na locksmith sa buong Qingshan Town ngunit sa hitsura nito, hindi tayo masyadong umaasa. Sabi ni Muli na nakakunot ang noo. Kung hindi namin mabuksan ang kandado, susubukan naming gumamit ng puwersa para buksan ang kahon. Upang maingat na may tabi ang mahigit 700,000 gintong barya at ilang pambihirang halamang gamot, malamang na malakas ang sinaunang taong ito. Ang mga bagay na naiwan niya ay hindi rin dapat maging karaniwan. Hinigpitan ni Moshi ang kanyang kamao habang ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Oo. Tinanguan ni Muli ang kanyang ulo at dinilaan ang kanyang mga labi. Sa mahinang boses, tinanong niya. Ama, ano ang balak mong gawin tungkol sa Little Fairy Doctor? Alam mo ba kung ano ang nakuha niya sa kuweba? Nang makita si Muli na walang magawang umiling, naningkit ang mga mata ni Moshi. Kinaway-kaway niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa malalim na boses. Hindi natin siya hahawakan sa ngayon. Napakaganda ng kanyang reputasyon sa bayan ng Qingshan. Kung gagawa tayo ng anumang padalos-dalos na paggalaw, maaari nating pukawin ang sama ng loob ng mga independenteng mersenaryo. Papayagan na lang ba natin siyang mapayapang manatili sa Thousand Medicinal House? Hahaha. Natural na imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mapayapang araw. Bukas, kumuha ka ng taong magpapakalat ng tsismis. Sabihin lang na ang Little Fairy Doctor ay nakakuha ng relic ng isang malakas na tao at ang relic na ito ay malamang na isang Zuan rank Chi method. Tumawa si Moshi sa malamig at masamang paraan. Maaaring ang Little Fairy Doctor na iyon ay sanay sa sining ng pagpapagaling ngunit siya ay masyadong mahina. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay mabait. Palaging may mga sakam na tao na mag-iisip ng mga paraan upang makuha ang relic mula sa Little Fairy Doctor. Kung paano haharapin ang gayong mga tao, hahayaan natin siyang sumakit ang ulo nito. Ito ay isang magandang plano. Kung maging ang Thousand Medicinal House ay maging interesado sa relic na ito, mawawalan ng ligtas na kanlungan ang Little Fairy Doctor. Hahaha, pagdating ng oras na iyon, napakadaling mahuli siya. Ang sulok ng labi ni Muli ay pumulupot paitaas sa kasiyahan habang siya ay tumatawa. Bahagyang tumanggaw si Moshi habang hinihimas ang pilat sa ilalim ng kanyang tainga. Sinabi niya ng patago. Ang Little Fairy Doctor ay hindi gaanong banta. Ang talagang inaalala ko ay ang batang lalaki na binanggit mo, si Xiaoyan. Huminto doon, ang mga mata ni Moshi ay nagpakita ng kislap ng determinasyon. Upang maabot ang isang 2-star daw siya o mas mataas sa ganoong murang edad, ang kanyang potensyal ay dapat na napakalakas. Ang talagang nakakaakit ng aking pansin ay ang isang batang wala pang 20 bata ay hindi nagpakita ng anumang pagmamataas sa isang taong kaedad niya at sa halip ay naitago niya ang kanyang tunay na lakas. Kung hindi dahil sa sitwasyon ng buhay at kamatayan sa huling minuto, malamang na walang sino man ang makatulak.
Habang humihina ang boses niya, bumungad sa kanyang mukha ang isang malamig na hangarin sa pagpatay. Ang isang kaaway na may ganoong potensyal ay dapat patayin bago siya magkaroon ng pagkakataong lumaki. Kung hindi, hindi natin ito kakayanin kapag bumalik siya upang maghayganti sa hinaharap. Diniin ng daliri ni Moshi ang peklat sa ilalim ng kanyang tainga habang malamig itong nagsasalita. Inaalala kung paano nagawang piliin ni Xiaoyan ang perpektong plano sa pagtakas kahit na nahaharap sa mapanganib na suliranin sa kuweba ng bundok, bahagyang nanginginig ang daliri ni Muli. Ang pagkakaroon ng gayong kaaway ay nagbibigay sa kanya ng mga gabing walang tulog. Bukas, dodoblehin ko ang bilang ng mga tao sa search party. Ang monetary reward ay triplehin. Kailangan nating mahanap ang lalaking iyon sa pinakamaikling panahon. Sabi ni Muli sa makapal na boses habang nakakuyom ang kanyang kamao. Nang makita kung paano naging alisto ang mag-ama kahit na nakikipag-usap sa isang binata sa kanyang kabataan, ang nangungunang brass ng Wolfhead Mercenary Company na nakaupo sa bulwagan ay gustong sumangot sa paghamak. Gayunpaman, sa ibabaw, magalang nilang tinanggap ang kanilang mga utos. Malakas na bumagsak sa mga bato ang napakabilis na talon, na nagbuga ng mahinang tunog ng kulog na umalangaw-ngaw sa buong maliit na lambak. Nakatayo sa tabi ng lawa sa ilalim ng talon, tinitigan ni Xiaoyan ang 10 malalaking kahoy na istaka sa ilalim ng dumadagandong na daloy ng tubig. Hindi maiwasang mapait ang mukha niya habang nakangiti kay Yao Lao sa tabi niya. Guro, wala ka bang balak na bumaba ako at magsanay, hindi ba? Tama ang sagot mo. Nakangiting sinabi ni Yao Lao. Sinabi ko na sa iyo noon na huwag isipin na ang D-rank daw technique ay kapareho ng Zuan rank daw technique at maaaring matutunan ito ng sinuman. Kung gusto mong matutunan ang isang bagay sa antas na ito, kailangan mong makamit ang ilang mahahalagang kinakailangan. Ibigay mo sa akin ang heavy Zuan ruler. Inabot ni Yao Lao ang kanyang kamay, inangat ni Yao Lao ang kakaibang mukhang itim na kulay, mabigat na pinuno mula sa likod ni Xiaoyan. Ang napakabigat na pinuno sa likod ni Xiaoyan ay naging sanhi lamang ng bahagyang paglubog ng kamay ni Yao Lao nang matanggap ito. Madaling inindayog ni Yao Lao ang malaking itim na ruler at nakangiting nagtanong. Nakakita ka na ba ng totoong D-rank daw technique? Gusto mo bang makakita ng isa? Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Tumanggaw siya na parang manok na kumakain ng kanin. Sa isang mahinang ngiti, hinawakan ni Yao Lao ang heavy Zuan ruler habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang umakyat sa hangin, humihinto lamang kapag ang kanyang katawan ay nasa itaas ng gitna ng lawa. Ibinaba ni Yao Lao ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw ng lawa 4 o 5 metro sa ibaba niya bago itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan ang pilak, mala dragon, napakalaking talon. Huminga ng mabagal si Yao Lao at pinaikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla niya itong binuksan. Kaagad, isang hindi pamilyar at nakakatakot na puwersa tulad ng isang dragon na nagising ang lumabas sa katawan ni Yao Lao. Sa harap ng puwersang ito, ang kalmadong lake sa ilalim ng mga paa ni Yao Lao ay biglang nagkaroon ng mga puting bula na gumugulong na parang pinakuluan. Ang mga bula na hinahampas sa ilalim ng mga paa ni Yao Lao ay nagsimulang kumalat hanggang sa masakop nila ang buong ibabaw ng lawa. Laking gulat ni Xiaoyan habang nakatitig sa tanawin ng lawa na may nakatuwang mukha. Ang kasalukuyang Yao Lao ay ganap na naiiba sa tamad at walang malasakit na matanda na karaniwan niyang ginagawa. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang nanlalamig na kutsilyo na binubunot, na nagdadala ng isang matalim, kahangahangang puwersa na hindi ng ahas na tingnan ng isa. Natatakot ako na ito ay isang taong tunay na malakas. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, biglang nagningning ang mga mata ni Xiaoyan. Naniniwala siya na balang araw, makakamit din niya ang lakas na ito. Sa itaas ng lawa, walang pakialam si Yao Lao at dahan-daang itinaas ang itim na ruler sa kanyang kamay. Sa ibabaw ng pinuno, ang maraming kakaibang linya na minsang pinagkaguluhan ni Xiaoyan ay naglalabas ng nagninangas na pulang ilaw. Nang ang ibabaw ng pinuno ay dumaan sa walang laman na espasyo, ang nakapaligid na hangin ay biglang naging ilusyonaryo at malabo. Mahigpit na hinawakan ang itim na ruler na naging maapoy na pamumula tulad ng sa paglubog ng araw, si Yao Lao ay nagpakawala ng mahinang-mahinang sigaw at biglang ginalaw ang kanyang katawan.
Dahan-daang humakbang ang kanyang mga paa sa bakanteng espasyo habang ang isang malabo na afterimage ay nakagugulat na lumitaw sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Sa pagtingin sa malabong afterimage sa bakanteng espasyo na may gulat na ekspresyon, natahimik si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang bilis ni Yao Lao ay nakakatakot hanggang sa ganito. Habang nagkalat ang malabong afterimage, ang katawan ni Yao Lao ay tila nag-teleport sa isang lugar sa ilalim ng malaking talon na mahigit 10 talampakan ang layo. Kung ikukumpara sa napakalaking talon, ang maliit na katawan ni Yao Lao ay parang langgam na hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, itong langgam na parang maliit na figure na kasalukuyang may dalang puwersa na mas nakakatakot kaysa sa talon. Ang matinding pressure ng hangin na dala ng talon habang ito ay bumababa ay hindi man lang naging dahilan upang makagalaw ang maliit at mukhang mahinang si Yao Lao. Ang katawan ni Yao Lao, na biglang bumaril pasulong, ay tumigil. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa walang laman na hangin at umikot ng 180 degree. Ang liwanag na nagmumula sa itim na pinuno sa kamay ni Yao Lao ay lalong lumiwanag. Ilang sandali pa, pinilit ng ningning si Xiaoyan na ipikit ang kanyang mga mata. D-rank Dao Technique. Flame-splitting tsunami. Sa walang laman na espasyo ng lambak, isang muffled sound na parang kulog ang sumabog. Mabilis itong sinundan ng sobrang magulong heatwave na nakakalat sa buong lambak. Bang! Maraming mga haligi ng tubig ang biglang sumibol mula sa ibabaw ng malawak na lawa, na nagpapakita ng isang kamangha-manghang tanawin. Sa pagitan ng mga haligi ng tubig, biglang kumislap ang napakalaking pulang ilaw. Sa mga lugar kung saan dumaan ang pulang ilaw, agad na naglaho ang mga haligi ng tubig at napalitan ng ulap ng ambon. Bang! Ang pulang ilaw ay parang gulat na gansa na bumaril sa ibabaw ng lawa na parang kidlat, na lumikha ng tsunami na mahigit 10 metro ang taas. Sa wakas, bumagsak ito ng malakas sa rumaragasang talon. Bang! 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 Isang nakakabingi at sumasabog na tunog ng kulog ang patuloy na umalangaw-ngaw sa lambak habang ang hindi mabilang na mga bato ay nabasag at nahulog mula sa talampas na pader. Tinakpan ni Xiaoyan ang kanyang mga tainga at pinalaki ang kanyang bibig sa ingay na nilikha ng pag-atake. Ilang sandali pa ay napalunok siya ng laway sa hirap at inilipat ang tingin sa kinaroroonan ng talon. Gayunpaman, isang makapal na ulap ang hamarang sa kanyang paningin. Isang mabangis na hangin ang umihip mula sa ibabaw ng lawa, na ikinalat ang hamog sa lambak. Unti-unti ding nabunyag ang malaking talon sa likod ng ambon. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa talon na lumitaw. Natahimik siya saglit bago dahan-daang lumanghap ng malamig na hangin. Sa sandaling iyon, ang napakalaking daloy ng tubig ng talon ay talagang naputol, na naglantad sa malaking mabatong kanal sa likod. Ito ay higit sa 100 talampakan ang haba at 30 talampakan ang lapad. Sa gilid ng gully, hindi mabilang na maliliit na linya ng bitek ang tumakip sa buong mabatong pader, na tila isang galame-amo. Ang daloy ng tubig ng talon ay naputol ng mahigit 20 segundo bago ito nagsimulang unti-unting umagos pababa, na tinatakpan ang malalaking galos sa ibabaw ng bato. Ito ba ang lakas ng D-rank Dao Technique? Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang dibdib, nakaramdam ng kaunting pagkalito at pagkahilo. Bumaba mula sa langit, bahagyang inilagay ni Yao Lao ang isang daliri sa nakatulala na si Xiaoyan. Flame-splitting tsunami, low-D Dao skill. Kapag nakamit ang mastery, ang pagputol ng mga bundok at pagbagsak ng mga alon ay madaling magawa. Kahit na ito ay isang simpleng paglalarawan, nagbigay pa rin ito ng labis na kaligayahan kay Xiaoyan. Itinusok ang heavy Zuan ruler sa lupa, pinunasan ni Yao Lao ang kanyang mga kamay sa isa't isa at itinaas ang kanyang baba sa 10 malalaking trosong kahoy sa ilalim ng talon. Ngumiti siya. Mula ngayon, kailangan mong pigilin ang agos ng talon habang nagsasanay ka. Kapag nahawakan mo na ang iyong lupa sa ika-10 troso at naputol ang daloy ng tubig sa loob ng 300 beses, makakamit mo na ang unang hakbang sa paggamit ng flame-splitting tsunami. Ngunit kailangan mong tandaan na sa iyong lakas, maaari mong gamitin ang flame para sa pangalawang pagkakataon na mapipilit mong gamitin ang tsunami. Isang malubhang panloob na pinsala at maaaring makaapekto sa iyong potensyal sa hinaharap, kaya huwag gamitin ito ng walang ingat maliban kung ito ay isang napakahalagang sandali.
Lumakas ang boses ni Yao Lao sa pagtatapos ng kanyang talumpati. Tumango si Xiaoyan habang sinusundan ang tingin ni Yao Lao at nakatitig sa ilalim ng talon. Ang malalakas at kalabog na ingay na ibinuga mula sa tubig na bumagsak sa malalaking bato ay nagpang-inag sa kanya habang siya ay nagpakawala ng isang walang laman na tawa. Sa sobrang lakas, kung ang isa ay papasok ng walang proteksyon ng kanyang Daochi, ang isa ay agad na mawalan ng malay, hindi ba? Siguro. Inilahad ni Yao Lao ang kanyang mga kamay at iniabot ang isa kay Xiaoyan na nakangiti. Kapag nagsasanay ka, dapat kasama mo ang Heavy Zuan Ruler. Kapag gusto mong gamitin ang flame-splitting tsunami sa hinaharap, kailangan mong umasa dito. Kung wala ito, ang D-rank Dao technique na ito ay magkakaroon lamang ng humigit kumulang 30% ng lakas nito. Bukod dito, mangyaring ibigay ang lahat ng energy recovery pill na dala mo. Ang pagsasanay na ito ay hindi nangangailangan nito. Kailangan mong umasa sa iyong sarili upang mabawi ang iyong Daochi. Direktang ininom ni Yao Lao ang mga table tasks mula sa storage ring ni Xiaoyan habang siya ay nakangiti. Nang makitang kinumpis ka ni Yao Lao ang lahat ng kanyang reserbang stock, walang magawa si Xiaoyan na kinurot ang sulok ng kanyang bibig. Lumingon siya at pinagmasdan ang malaking kahoy na troso sa ilalim ng talon bago kumagat ang kanyang mga ngipin. Anong uri ng paghihirap ang hindi ko nalampasan? Sa palagay mo ba ay matatalo ako sa paghihirap na ito? Para sa D-rank Dao technique, lalaban ako. Nangangamba ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng galit, hinubad ni Xiaoyan ang kanyang damit at tumalon sa isang malaking bato. Sa isang nagbabantang kilos, tumalon siya sa unang kahoy na troso. Bang! Sa paglapag ni Xiaoyan sa kahoy na troso, isang malaking puwersa mula sa talon ang walang awa na kumatok sa kanyang katawan bago niya matawagan ang kanyang Daochi upang protektahan ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding pananakit sa kanyang likod bago ang mabangis na puwersa ay hindi nagpakita ng pagpigil ng ibagsak siya nito sa kahoy na troso at sa lawa. Lumabas ang ulo ni Xiaoyan mula sa lawa at isinuka ang tubig na pumasok sa kanyang tiyan. Galit siyang sumigaw. Kalagkarin ko ito kasama mo ngayon. Pagkatapos niyang sumigaw, umakyat si Xiaoyan sa lawa at muling tumalon sa malaking bato bago galit na sumugod sa kahoy na troso. Bang! Isa kang tanga. Bang! Gago! Bang! Nakaupo sa isang malaking bato sa tabi ng lawa, pinanood ni Yao Lao ang binata na ginagamit ang kanyang matigas na lakas para paulit-ulit na hamanin ang talon. Bahagyang ngumiti siya nang makita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 123. Simula ng paghihiganti. Daa. Umalangaw-ngaw sa buong lambak ang tunog mula sa napakalaking talon, araw-araw, taon-taon. Ang singaw ng tubig ay nagparamdam sa bangin na para bang ganap itong nakahiwalay sa umiinit na mundo sa labas. Habang umaalon ang talon, ito ay parang isang silver dragon. Sa ilalim ng talon, ang isang batang nakahubad na katawan ay nakakuyom ang kanyang pangahabang mahigpit na nakahawak sa malaking heavy Zuan ruler sa kanyang mga kamay. Ang patuloy na paghak sa malakas na agos sa kanyang harapan, ang bawat tadtad ng black ruler ay nagpapadala ng tubig na kumikislap sa hangin. Ang mga binti ni Xiaoyan ay parang mga ugat ng halaman, matiyag ang idinikit ang kanilang mga sarili sa kahoy na istaka. Sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan, ang isang mapusyaw na dilaw na Daochi ay bahagyang nakikilala at sa tuwing dumadaloy ang tubig sa kanyang katawan, isang mapusyaw na ambon ang pataas. Para tumaga ang mabigat na ruler sa umaagos na tubig, kailangan ng napakalaking lakas, kaya nakatiis na ng tagal ng panahon sa kahoy na istaka. Bawat indayog ng mabigat na ruler ay nagdulot ng mga kalamnan sa mga braso ni Xiaoyan na magbuga ng matinding sakit. Sa nagngangalit na mga ngipin, unti-unting hamina ang takong ni Xiaoyan at sa wakas sa gitna ng isang tadtad, isang kalabog ang narinig habang ang mabangis na agos ng tubig sa wakas ay tumama sa kanya na umabot na sa kanyang limitasyon mula sa kahoy na istaka at sa lawa sa ibaba. Puh! Lumabas ang ulo ni Xiaoyan mula sa ibabaw ng lawa habang iniluwa niya ang isang subo ng tubig sa lawa. Ipinilig niya ang nahihilo niyang ulo bago pinilit lumangoy ang halos manhid niyang katawan patungo sa dalampasigan. Pagkarating sa gilid ng lawa, mahinang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na bato habang ang nananakit na mga kalamnan ay naging dahilan ng ayaw niyang gumalaw kahit isang bahagi. Eto, kainin mo ito.
Isang masarap na lutong isda ang pinasa at iwinagayway sa harap ni Xiaoyan. Pagbukas ng kanyang mga mata, huminga ng malalim si Xiaoyan sa bango nang may lumabas na tunog ng gugo, mula sa kanyang tiyan. Sa sobrang hirap na paggalaw ng kanyang katawan, sumandal siya sa isang higanteng bato bago tinanggap ang inihurnong isda at nilamon ang sarili sa pagkain. Habang pinagmamasdan niya ang eksena ni Xiaoyan na nilobo ang kanyang pagkain, tumawa si Yao Lao bago ibinaling ang kanyang tingin upang walisin ang 10 kahoy na istaka sa ilalim ng talon. Nakangiting sinabi niya. Talaga, hindi masama, sa loob lang ng 5 araw, talagang nakatiis ka ng napakatagal sa ikatlong kahoy na istaka. Sa isang bibig na halos mapuno ng pagkain, si Xiaoyan ay hindi malinaw na nakabubulong. Kamakailan, ang mga mersenaryo ay mas madalas na lumitaw sa paligid ng lugar na ito. Umupo sa tabi ni Xiaoyan, si Yao Lao ay tila walang ano-anong sinabi. Bahagyang nabigla, dahan-daang damaykit ang mga mata ni Xiaoyan. Pilit niyang nilunok ang pagkain sa kanyang bibig, ngumisi siya at sinabing. Mukhang may nalaman na sa wakas ang Wolfhead Mercenaries. Ayon sa kanilang bilis, natatakot ako na 1 buwan pa bago nila mahanap ang lambak na ito. Mukhang kailangan nating pataasin muli ang bilis. Hinaplos ang kanyang baba, ngumiti si Xiaoyao. Paano natin ito madadagdagan? Ang mga salita ni Yao Lao ay naging sanhi ng pagpikit ni Xiaoyan ng kanyang mga mata, hindi kumbinsido. Ang kanyang kasalukuyang bilis ng pagsasanay ay itinuturing na mataas, posible bang dagdagan pa ito? Maaari nga itong maging mas mabilis, ngunit, magdurusa ka kung gagamitin mo ang bagay na ito. Matapat na sagot ni Yao Lao. Hindi ba ako nagdusa ng husto sa panahong ito? Sagot ni Xiaoyan habang iniikot niya ang kanyang mga mata habang nakaawang ang kanyang bibig. Hihihi, totoo yan. Lahat ng nakangiti habang inihilig niya ang kanyang ulo, kinuha ni Yao Lao ang storage ring ni Xiaoyan bago dahan-daang nagtanggal ng mahigit 10 malinaw na bote ng jade sa loob. Ang mga bote ng jade ay napuno ng isang uri ng pulang likido na kasing lagkit ng sariwang dugo. Ano ito? Nagtataka na nakatingin sa hindi pamilyar na bagay na ito, tanong ni Xiaoyan. Burning blood. Kinuha ni Yao Lao ang isang bote ng jade at bahagyang inalog ito. Bahagyang nakangiti, nagpatuloy siya. Ginawa ko ito gamit ang 23 iba't ibang uri ng sangkap ng gamot na katangian ng apoy at ang dugo mula sa 3 uri ng rank 2 fire attribute magic beasts. Kung gusto nating hatulan ang kalidad nito, maaari itong maihalin tulad sa isang tier 4 na tableta. Ika-4 na antas. Nakataas ang kilay ni Xiaoyan. Ito ang unang pagkakataon na personal niyang nakita ang isang tableta ng ganitong antas. Ano ang epekto ng bagay na ito? Ang burning blood na ito, ay mabisa lamang para sa isang taong may fire attribute na Dao Qi. Sa isang taong may water attribute na Dao Qi, ito ay walang alinlangan na isang lason. Kapag ito ay kumalat sa katawan, maaari nitong dagdagan ang pagkonsumo ng Dao Qi sa loob ng katawan at kasabay nito, mapabilis din ito ang pagbawi ng Dao Qi. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na prosesong ito, ang iyong lakas ay tataas. Napangiti si Yao Lao, isang mapanlinlang na tingin sa kanyang mga mata. Huwag ka munang maging masaya, nabanggit ko na kung gusto mong gamitin ito para mapataas ang iyong bilis ng pagsasanay, kailangan mong makibahagi sa isang matinding paghihirap. Anong paghihirap? Nang makita ang ekspresyon ni Yao Lao, nakaramdam din si Xiaoyan ng kaba habang maingat na nagtatanong. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Isang ngiti sa kanyang mukha. Hinayla ni Yao Lao ang braso ni Xiaoyan bago bahagyang ikiling ang bote ng jade upang hayaang bumagsak ang isang patak ng pulang likido sa braso ni Xiaoyan. His. Habang ang pulang likido ay dumampi sa balat ni Xiaoyan, si Xiaoyan ay unang natulala bago siya mabangis na humigop ng malamig na hangin. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo, magkadikit ang kanyang mga ngipin habang patuloy na nanginginig ang kanyang mga braso. Sa isip ni Xiaoyan, ang patak ng pulang likido sa kanyang braso ay parang bola ng apoy, patuloy itong naglalabas ng nakakapasong temperatura. Ang nag-aapoy na sensasyon na ito ay naramdaman na para bang itinulak niya ang kanyang braso sa isang nagbabagang balde ng karbon. Para bang nahulaan niya kung anong uri ng reaksyon ang mayroon si Xiaoyan, napangiti si Yao Lao.
Muling naglabas ng isang bagay mula sa space ring, isang maliit na jade plate na gawa sa puting jade ang ginamit upang dahan-daang kumalat ang patak ng pulang likido, dahilan upang unti-unting lumawak ang bahaging natakpan nito. Dahil sa lumalawak na abot ng pulang likido, ang braso ni Xiaoyan ay nanginig ng mas malakas. Sa kanyang braso, kahit na ang mga ugat ay tila umiikot, na lumikha ng isang lubhang nakakatakot na tanawin. Ang pulang likido ay dumaikit sa ibabaw ng balat ni Xiaoyan habang ang mga bakas ng mahinang mainit na singaw ay patuloy na lumalabas. Namula rin ang braso ni Xiaoyan. Ang estadong ito ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto bago unti-unting naglaho. Matapos ganap na mawala ang nasusunog na sensasyon sa kanyang braso, sa wakas ay nagpakawala si Xiaoyan ng mabigat na buntong hininga. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, muli siyang tumingin sa maliit na bote ng jade sa kanyang harapan, ngunit sa pagkakataong ito ay may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang bagay na ito ay masyadong nakakatakot. Na may matagal na takot sa kanyang puso, tinapik ni Xiaoyan ang braso na bumalik na sa dati nitong temperatura. Nakatitig kay Yao Lao na may mapait na tingin, sinabi niya. Hindi natin maiisip na gamitin ito para magsanay, tama ba? Patatagin ang iyong isip at pakiramdaman ang daloy ng Dao Qi sa iyong braso, mayroon bang anumang mga pagbabago? Hindi sumagot sa tanong ni Xiaoyan na nakangiting tanong ni Yao Lao. Nagkibit balikat, si Xiaoyan ay nakasunod lamang at nakapikit ang magkabilang mata. Ang kanyang mga iniisip ay mabilis na lumipat sa chi path sa kanyang braso at pagkatapos suriin ang paligid, sa kanyang pagkamangha, ang Dao Qi sa chi paths ng kanyang kaliwang braso ay hindi lamang mas makapal kaysa sa Dao Qi na dumadaloy sa ibang lugar ngunit ang enerhiya sa Dao Qi na ito ay tila mas malakas din. Medyo namangha, dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa gilid kung saan nakangiti pa rin si Yao Lao. Natahimik siya saglit bago determinadong nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halika, labanan natin ito. Nang makita ang determinadong hitsura ni Xiaoyan, mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Yao Lao. Matagal na niyang inakala na ang munting brat na ito ay hindi makakalaban sa pang-akit ng mabilis na pagtaas ng lakas na ginawa ng Burning Blood. Ihiga sa iyong tiyan. Mula ngayon ay ikakalat natin ito sa iyong buong katawan isang beses bawat araw. Makakatulong ito sa iyong bilis ng pagsasanay na tumaas ng kabuuang 30 hanggang 40%. Nakangiti si Yao Lao habang winawagayway ang kanyang kamay. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at kinagat ang isang bahagi ng kanyang damit bago mahigpit na hinawakan ang isang bitek sa bato gamit ang dalawang kamay. Sa mahinang boses, lumuwa siya. Dalhin mo. Tinitigan si Xiaoyan na parang kakaharapin niya ang isang kakilakilabot na kalaban, si Yao Lao ay mahinang umiling. Tumagilid ang bote ng jade habang ang isang pulang likido ay agad na umagos palabas. Isang malungkot na alulong ang biglang umalangaw-ngaw muli sa buong lambak. Habang pinipiga ni Xiaoyan ang bawat oras na mayroon siya para sa pagsasanay, ang paghahanap ng Wolfhead Mercenaries ay naging mas matindi, binayaran nila ang halaga ng higit sa 10 buhay ng kanilang mga kasama bago sa wakas, nagsimula silang lumapit sa lambak kung saan naroon si Xiaoyan. Sa isang tiyak na araw makalipas ang isang buwan, nang si Xiaoyan ay sa wakas ay nakapagtiis sa ika-8 kahoy na istaka sa loob ng mahabang panahon, sa wakas, isang miyembro ng Wolfhead Mercenaries ang nagawang matisod sa tahimik na lambak na ito. Habang nakatayo siya sa pasukan ng lambak, ang mersenaryong Wolfhead na ito ay blanko na nakatingin sa bata na nagsasanay sa ilalim ng talon. Ilang saglit pa lang nang umihip ang malamig na simoy ng hangin ay nanambalik ang kanyang talino at sa oras na ito, bumulwak ang lubos na kaligayahan sa kanyang puso. Walang sabi-sabi, mabilis niyang kinuha ang signal beacon mula sa kanyang dibdib ngunit nang gusto niyang palabasin ang signal, isang malakas at windbreaking force ang biglang sumalakay mula sa harapan. Ang lakas ng pag-ataking ito ay naging dahilan upang manginig sa kanyang puso ang mersenaryo na ang lakas ay isang 6-star daw siya. Bumagsak ang talampakan niya sa lupa nang tumakas ang kanyang anyo. Boom! Isang itim na anino ang bumagsak sa hangin at mabigat na bumagsak sa lupa. Kaagad, natapon ang dumi sa paligid at isang napakalaking black metal ruler ang naiwan na nakaipit ng malalim sa lupa. Ang kanyang paningin sa kakaibang itim na higanteng pinuno,
ang mga balintataw nitong miyembro ng Wolfhead Mercenaries ay bahagyang lumiit. Ang kakaibang sandata na ito ay naging simbolo na ng batang pinaglagyan nila ng bounty. Habang ang dumi ay lumipad sa himpapawid, na sumasakop sa linya ng paningin ng isang tao, ang karanasan at batikang mersenaryong ito ay hindi nagpakita ng isang nakakadismaya na pagpapakita. Ang kanyang figure ay patuloy na umatras sa pagmamadali habang ang kanyang matalas na mga mata ay lumibot pabalik-balik sa paligid. Nang malapit nang makalabas sa lambak ang mersenaryo, ang kanyang sentido ng gagamba ay biglang ibinagsak ang kanyang katawan sa lupa. Katsa! Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, isang marahas na enerhiya ng chi ang walang awa na pamunit sa lugar sa ibabaw ng kanyang ulo bago tuluyang tumama sa isang malaking puno sa isang tabi. Kaagad, lumitaw ang mga bitek sa buong puno ng kahoy at kasunod ng pagkabasag ng tunog, nahati ang puno sa gitna. Nakatingin sa puno na pilit na nawasak, huminga ng malamig na hininga ang mersenaryong nasa lupa. Upang lumikha ng ganitong uri ng mapanirang puwersa, gaano karaming lakas ang kailangan. Sa pagkislap at paglabas ng gulat sa kanyang isipan, biglang ipinatong ng mersenaryong ito ang kanyang mga palad sa lupa. Ang kanyang anyo ay naging katulad ng isang butiki sa bahay. Pag-alis ng kanyang mga palad sa lupa, sa kakaibang paraan, ang kanyang katawan ay sumugod patungo sa sukal. Ang tumatakas na mersenaryo ay labis na nasisiyahan sa kanyang pagkilos. Ang Haihuang Lizard Crawl Daw techniques na ito ay nakatulong sa kanya na makatakas mula sa mga panga ng kamatayan ng maraming beses. Mula sa kanyang nalalaman, sa mga nasa antas ng Dao She, kakaunti ang mga tao na makakapidyo sa kanya habang siya ay tumakas sa gubat. Pagkaraang maisipan ng mersenaryong bumalik upang magulat at matanggap ang malaking gantimpala bago pumunta sa tavern upang maghiganti laban sa makatarungan at maunlad na babae na humamak sa kanya, sa landas na nasa harapan niya, isang pares ng paa ang biglang lumitaw. Ang apurahang katawan ay biglang tumigil habang ang mersenaryo ay nagangat ng kanyang ulo, takot na takot, upang salubungin ang ngiti sa isang gwapong mukha. Napakabilis mong tumakbo. Bahagyang ngumiti ang binata sa mersenaryo. Sa kanyang napakaitim na mga mata, isang malalamig na layuning pagpatay ang naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ng mersenaryo. Sa pagtitig sa mersenaryong nawalan ng espiritu, ang mga sulok ng bibig ni Xiaoyan ay lumulutang paitaas habang ang higanteng itim na pinuno sa kanyang kamay ay tumawa pababa ng mabangis. Kaagad, umalangaw-ngaw ang isang nakakadugong hiyawan sa mga kagubatan na bundok. Walang pakialam na pinupunasan ng dugo sa misteryoso at mabigat na pinuno, tumingin si Xiaoyan sa bangkay sa kanyang paanan. Bahagyang dinilaan ng kanyang dila ang kanyang mga labi nang bumungad sa kanyang mukha ang uhaw sa dugo. Mahina niyang mamulong sa sarili. Gusto mo bang patayin ako? Mabuti. Mula ngayon, ang bawat miyembro ng Wolfhead Mercenaries na maglalakas loob na pumasok sa Magic Beast Mountain Range ay malilipol. Dahil lahat kayo ay gustong maglaro, kaya dapat na tayong tumaya. Magsisimula na ngayon ang aking paghihiganti. Battle Through the Heavens. Kabanata 124. Massacre. Tahimik at payapa ang masukal na kagubatan. Paminsan-minsan, ang ilang maliliit na hayop ay lumulundag sa kagubatan, na nagulat sa mga ibon na nagpapahinga sa mga puno. Ang tahimik na kapaligiran ay tumagal ng ilang sandali bago ito biglang nag-ambala ng isang kakilakilabot na hitsura na tumakat sa lahat ng mga ibon sa mga puno. Hindi pinapansin ang abala na ginawa niya, ang nakababahalang mukhang anino ay kumari pa ng takbo. Paminsan-minsan, ang kanyang takot na mukha ay sumulyap sa kanyang likuran na para bang mayroong isang sinaunang mabangis na hayop na humahabol sa kanya. Matapos tumakbo ng ilang distansya, ang figure ng tao na ito na nakasuot ng mersenaryong damit ay nagangat ng ulo at tumitig sa liwanag sa di kalayuan. Bumakas sa mukha niya ang hindi makontrol na kaligayahan. Sa sandaling nakatakas siya sa nakakainis na masukal na kagubatan na ito, maaari niyang tawagan ang kanyang mga kasama upang iligtas siya. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi na niya kailangang matakot sa Diyos ng kamatayan na pagkatapos ng kanyang buhay. Biglang umabant ang katawan ng mersenaryo. Tumalon siya at mabangis na humakbang sa isang sanga ng puno. Agad na bumaril ang kanyang figure patungo sa liwanag na may malakas na pagsabog. Sa maliwanag na halos nasa tabi niya,
lalong tumindi ang hindi makontrol na kaligayahan sa mukha ng mersenaryo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, biglang natigil ang kaligayahan ng mapagtanto ng mersenaryo na isang mabangis na pagsipsip ang biglang lumitaw. Hindi lang pilit na napigil ng pagsipsip ang kanyang pag-abante, hinayla pa nito ang kanyang katawan pabalik. Nababalot ng pagtataka ang mukha niya. Bago pa makasigaw ang mersenaryo, may dumaan na itim na figure sa kanya. Isang napakalaking hangin na sinamahan ng tunog ng nakamute na kulog ang bumagsak ng malakas sa kanyang dibdib. Bang! Ang malalim na tunog ay naging dahilan upang mapapikit ng mariin ang mersenaryo habang ang kanyang dibdib ay lumubog sa loob. Dahil sa napakalaking puwersa, ang katawan ng mersenaryo ay nahulog mula sa himpapawid at masakit na bumagsak sa lupa, na nagkalat sa lupa. Kasama ang mga nasirang organo, marahas na bumulwak ang sariwang dugo sa buong lugar. Ang kanyang napakalaking pares ng mga mata ay matamang nakatitig sa figure ng tao na nakatayo sa isang sanga ng puno sa itaas niya. Unti-unting pumuti ang mga mata at ilang sandali pa, napatay ang hininga ng mersenaryo. Walang pakialam na nakatitig sa mersenaryong putol ang hininga, bahagyang hinigpitan ng binata na may bitbit na malaking itim na ruler at nakatayo sa sanga ng puno. Sa mahinang boses, bamulong siya. Ang pang-11. Dahil gusto mong kunin ang ulo ng ibang tao bilang kapalit ng pera, dapat ay handa ka sa pag-iisip para patayin ka ng iba. Ang binata sa puno ay si Xiaoyan na umalis sa kanyang lugar ng pagsasanay. Pagkatapos umalis sa training area, nakilala ni Xiaoyan ang mahigit 10 mersenaryo ng Wolfhead Mercenary Company na dumating upang hanapin siya sa nakalipas na 2 araw. Sa pakikitungo sa mga taong ito na naglalayong gamitin siya para makipagpalitan ng reward money, hindi nagpakita ng anumang awa si Xiaoyan. Sa kanyang paglalakbay, halos lahat ng miyembro ng Wolfhead Mercenary Company na mas mahina kaysa sa isang 8 bituin na si Dao Shi ay pinatay niya. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, madali niyang mapatay ang 7-star Dao Shi sa loob ng 20 round sakaling alisin niya ang Heavy Zuan Ruler. Siyempre, totoo lang ito kung ang 7 bituin na si Dao Shi ay walang Dao technique na maihahambing sa kanya. Gayunpaman, ang gayong tao ay hindi matagpuan sa buong Wolfhead Mercenary Company. Kahapon lang, nalaman ni Xiaoyan ang ilang impormasyon sa panloob na istruktura ng Wolfhead Mercenary Company mula sa isa sa mga mersenaryo. Ang pinakamalakas sa loob ng Wolfhead Mercenary Company ay ang 2 bituin na si Dao Shimoshi, na siyang pinuno ng kumpanya. Sa ilalim niya ay isang 9 na bituin at isang 8 bituin na si Dao Shi na bumuo ng mga upper echelons ng Wolfhead Mercenary Company. Maliban sa kanilang tatlo, ang napakalaking Wolfhead Mercenary Company ay hindi nagtataglay ng sino mang may lakas na makipag-away ng solo kay Xiaoyan. Matapos itapon ng isa pang tingin ang walang buhay na bangkay, bahagya namang natapakan ng paa ni Xiaoyan ang sanga ng puno. Gamit ang puwersa, dumausdad si Xiaoyan patungo sa mas masisikip na bahagi ng kagubatan. Unti-unting kumalat ang kanyang malambot na nakakalamig na tawa sa kanyang paligid. Young Master muli, gusto kong makita kung ilan sa iyong Wolfhead Mercenary Company ang mamamatay. Kung magpadala ka ng isa, papatayin ko ang isa. Kasi simula pa lang ng laro. Bastos. Pumunta at mamatay. Sa loob ng maluwag na bulwagan, galit na sumigaw si Moshi nang marinig ang balita na paulit-ulit siyang dinadala ng kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang galit, nabasag niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Nang makita ang galit na si Moshi, natahimik ang lahat ng upper echelons ng Wolfhead Mercenary Company sa bulwagan. Wala sa kanila ang nang-ahas na akitin siya sa sandaling ito. Sa loob lamang ng 2 araw, 15 mahahalagang miyembro natin ang nawalan. Kung ito ay pinatagal pa, may matitira pa ba sa ating Wolfhead Mercenary Company? Moshi hissed pagkatapos magpakawala ng ilang gasgas na paghinga. Nawalan ng masabi ang lahat habang nakatingin sa isa't isa. Siguradong si Xiaoyan ang gumawa nito. Moshi naglakas loob at sinabi pagkatapos titigan ang tahimik na bulwagan at tuyong umubo. Hindi mo ba sinabi na ang lakas niya ay halos kapareho ng sa iyo? Bakit namatay sa kamay niya ang 3 7-star Daozis na pinadala nating lahat? Hinampas ni Moshi ang kanyang palad sa mesa habang galit na galit niyang hinihingi. Mapait na ngumiti si Moli habang walang magawang tumugon.
3 buwan na ang nakalipas, ang lalaking iyon ay hindi mas malakas kaysa sa akin kahit na pagkatapos na ibunyag ang kanyang nakatagong lakas. Kung hindi, hindi siya mapahiya sa kwebo ng mga lalaking dinala ko. Ngunit ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa 7-star doshi. Maaaring ito ay sa isang 8-star doshi. Mas naging malungkot ang mukha ni Moshi habang iniisip ang iba't ibang posibilidad. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi napigilan ang pagkibot ng lumitaw ang lamig sa kanyang boses. Huwag mong sabihin sa akin na ang bata ay talagang lumaki ng husto pagkatapos na manatili sa Magic Beast Mountain Range sa loob lamang ng ilang buwan. Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Molly. Napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ang taong iyon ay talagang nagawang itaas ang kanyang lakas ng 2 bituin sa loob lamang ng 3 buwan. Paano nagsanay ang bastos na ito? Ang bilis nito. Hindi ba masyadong nakakatakot? Mukhang tama kami. Hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Unti-unting binabawi ang kanyang sentido mula sa kanyang galit, umupo si Moshi sa kanyang upuan at tinapik ang kanyang daliri sa mesa. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi niya ng may pagkalkula. Pansamantala nating iuurong ang ating mga tauhan mula sa Magic Beast Mountain Range. Pagkalipas ng 2 araw, hahatiin natin ang ating mga puwersa sa 5 pangkat ng mga tao na armado ng mga senyales na maaaring magamit upang ipahiwatig ang mga posisyon at sabay na pumasok sa Magic Beast Mountain Range. Gusto kong gumawa ng lambat na hindi niya matatakasan at tingnan kung saan siya tatakbo. Naikuyom ni Moshi ang kanyang kamao nang lumitaw ang isang masamang hangarin sa kanyang mukha. Oo, Commander. Ay oo, nasaan si Himeng? Bakit hindi ko siya nakikita? Bahagyang ibinaba ni Moshi ang kanyang ulo at nagwalas sa bulwagan bago biglang nagtanong. Nang marinig ang tanong ni Moshi, napatigil ang kanyang mga nasasakupan. Pagkaraan ng ilang sandali, may biglang tumawa. Nabalitaan ko na ang 3rd Company Leader ay nagdala ng ilang kapatid para samahan si Madam Lan ng Blue Flowers Hotel sa Magic Beast Mountain Range para manghuli ng mga Snow Fox. Pagmumura ni Moshi. Ang iniisip lang ng Buckethead na ito ay mga babae. Hindi ba niya alam ang kalagayan ng Wolfhead Mercenary Company ngayon? Maglakas loob ba siyang pumasok sa Magic Beast Mountain Range nang walang pahintulot? Ang gagong tanga na ito ay maaga o huli ay mamamatay sa kamay ng isang babae. Company Leader. Ang 3rd Company Leader ay isang 8-star doshi. Kung makikilala niya si Xiaoyan, baka mapatay niya siya habang daan. Sa isip ng lalaking iyon, masisiyahan ako kung makakabalik siyang buhay. Malamig na ngumuso si Moshi. Agad niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng hindi komportable na pakiramdam sa loob niya. Si Himeng ay iba sa ibang mga miyembro ng kumpanya, kung sa kasamaang palad ay mamatay siya sa mga kamay ni Xiaoyan, ang Wolfhead Mercenary Company ay makakatanggap ng matinding suntok. Papuntahin ang lalaking iyon at hanapin ako sa sandaling bumalik siya. Nag-iwan ng pangungusap na puno ng makapal na galit, tumalikod si Moshi at umalis sa bulwagan kung saan nagkaroon ng mga bulungan. Isang malaking tolda ang itinayo sa kagubatan sa ilalim ng liwanag ng buwan kasama ang ilang maputlang dilaw na apoy, na lumilitaw na kitang-kita sa kadiliman ng gabi. Nakatayo sa ibabaw ng puno at nakasandal sa isang sanga, bahagyang ngumunguya si Xiaoyan sa isang pirasong berdeng damo sa kanyang bibig. Unti-unting kumalat ang mahinang mapait na lasa sa kanyang bibig. Sa ilalim ng takip ng mga sanga ng puno, si Xiaoyan, na nakatayo sa ibabaw ng puno, ay malinaw na tanaw ang campsite sa ilalim niya. Mayroong humigit kumulang 15 mersenaryo sa campsite na karamihan sa kanila ay may lakas ng isang 5-star doshi. Sa loob ng tolda sa gitna ng campsite ay isang 8-star doshi. Siya ang target ni Xiaoyan. Siya rin daw ang 3rd Company Leader ng Wolfhead Mercenary Company. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, nagkaroon siya ng magandang pagkakataon kung lalaban siya ng isa sa isang 8-star doshi. Gayunpaman, ito ay nangyari lamang sa kawalan ng anumang mga katulong. Sa hitsura nito, kailangan niyang alisin ang lahat ng iba pang mersenaryo bago niya mapatay ang 8-star doshi. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan niya ang lugar ng camping na binabantayan ng husto. Hindi siya kumibo at sa halip,
Tahimik siyang naghintay ng pagkakataon. Isang gasuklay na buwan ang nakabitin sa kalangitan at ang lupa ay ganap na tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang hangin ang biglang nabuo sa hangin at umihip sa kagubatan, na naging sanhi ng kaluskos ng mga puno habang ito ay dumaraan. Isang malabong ngiti ang nabuo sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pag-ihip ng hangin. Bahagya niyang pinunasan ang kanyang daliri, dahilan upang lumitaw sa kanyang kamay ang isang bag ng medicinal powder. Ang panggamot na pulbos na ito ay ang ibinigay sa kanya ng Little Fairy Doctor noong sila ay naghiwalay. Ang antok na maaaring idulot ng pulbos na ito ay isang bagay na kailangan ni Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan habang inihagis ang bag ng pulbo sa kanyang kamay. Aaksyon na sana siya nang mapansin niyang dahan-daang papunta sa kanya ang dalawang gwardya mula sa tent. Natuklasan na ba ako? Nakakunot ang noo, pinaliit ni Xiaoyan ang kanyang katawan sa anino habang nakatitig sa dalawang gwardya na lumalapit sa kanya. Kasabay nito, nagsimulang dumaloy ang Daoqi sa kanyang katawan. Nang dumating ang dalawang mersenaryo sa puno sa ilalim ng Xiaoyan, bigla silang huminto. Mabilis na sinulyapan ng mag-asawa ang paligid bago nagpakawalan ng sarili. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita ang kanilang aksyon. Sa puso niya, tahimik siyang sumimangot. Kalokohan, masyadong malandi ang babaeng iyon. Ang malaking ilalim niya ay gusto kong idiin siya sa lupa at kunin. Ang isa sa mga mersenaryo ay nagpakawalan ng masasamang salita habang ang mag-asawa ay nagpapakalma sa kanilang sarili. Hinaan mo ang boses mo. Ang babaeng iyon ay ang third company leader. Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa kanya, itatapon ka ng third company leader para pakainin ang mga lobo. Maingat na paalala ng ibang mersenaryo. Puff, marumi siya. Nakita ko pa na kinuha siya ng second company leader sa huling pagkakataon pero mukhang hindi siya naglakas loob na sabihin ito sa third company leader. Hahaha. Kalimutan mo na lang. Mas mabuting huwag na lang magsabi ng katarantaduhan. Kung hindi, ang maghihirap ay mga mababang ranggo na sundalong tulad natin. Tara na. Pagtapos, ang mersenaryong nasa kaliwa ang unang lumingon. Isang itim na figure ang biglang sumilay sa kanyang harapan. Bago siya magkaroon ng oras upang mag-react, isang matinding sakit ang bumungad sa kanyang lalamunan, kasunod nito, ang kanyang kamalayan ay naging malabo. Tara na. Nag-initiate yung ibang mercenary bago tumalikod. Nang makita niyang walang laman ang espasyo sa likuran niya ay natigilan siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita nang maramdaman ang lamig sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon ay nagdilim na ang lahat sa paligid niya. Tahimik na dinala ni Xiaoyan ang dalawang bangkay sa masukal na kagubatan bago umakyat muli sa tuktok ng puno. Iniskan niya ang campsite sa ibaba niya at nagkalat ang medicinal powder mula sa kanyang kamay. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang pulbos na gamot ay dinala ng hangin at palihim na lumutang sa campsite. Unti-unting bumagsak ang mga mersenaryo sa paligid ng campsite sa epekto ng pulbos na panggamot. Sa isang iglap lang, ang malaking campsite ay naging ganap na tahimik. Natahimik sandali si Xiaoyan habang nakatingin sa tahimik na campsite. Sa wakas, tumalon siya sa puno at naglakad papunta sa campsite habang may hawak na espada na kinuha niya sa isa sa mga mersenaryo. Gamit ang espada, matagumpay na nalampasan ni Xiaoyan ang ilang bakanteng tent. Ilang sandali pa, dumating siya sa gitna ng campsite at tumayo sa labas ng pinakamalaking tent. Sa ilalim ng liwanag ng apoy sa tent, dalawang bangkay ang nagsalubong. Malamig na umangat ang sulok ng labi ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga daing ng dalawa na ibinubuga mula sa tent. Battle Through the Heavens. Kabanata 125. 8-star Daoshi. Himeng. Ibinaba ang kanyang ulo at tiningnan ang malambot na puting babae sa ibaba niya, isang malaswang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Himeng. Ang kanyang mga kamay ay mabigat na minasa ang dalawang malambot na suso habang nagbibigay ng bahagyang puwersa. Ang babae sa ibaba niya ay panandaliang itinaas ang kanyang baywang na parang babaeng pusa, na nagpakawala ng umuungol na tunog ng kahalayan. Dahil sa mahinang pag-ungol na ito, ginamit ni Himeng ang magkabilang braso para mahigpit na yakapin ang baywang ng babae. Ilang sandali pa, nanigas ang magkabilang hubad na katawan. Pag-angat ng kanyang ulo,
Ang matinding kasiyahan ay naging dahilan upang huminga ng malalim si Himeng. Tahimik ding lumambot ang kaninang nanigas niyang katawan sa mga sandaling ito. Habang bahagyang nanginginig ang katawan ni Himeng dahil sa sarap, ang kanyang matalas na sentido na nahasa sa mahabang taon ng pamumuhay sa gilid ng kutsilyo ay naging dahilan upang muling humigpit ang kanyang buong katawan. Isang bolt ng alarma ang putok sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kumot sa tabi niya at inihagis sa likod niya. Chilala. Isang dampi ng mapait na liwanag ang madaling naghiwa-hiwalay sa kama at isang anino ang mabilis na bumaril sa tent. Isang mapait na malamig na talam ang walang pusong pumutok sa leeg ni Himeng. Ang biglaang pag-atake na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Himeng. Ang kanyang katawan ay kakaibang gamulong sa kama at mapanganib na iniwasan ang gilid ng talam. Nang mabigang matamaan ang pakay nito, ang talam ng espada ay naglaslas ng paalang ng walang pag-aalinlangan. Isang kislap ng malamig na liwanag ang dumaan sa kumpol ng apoy sa loob ng tent at agad na nagpatuloy sa pag-iwas kay Himeng at gumuhit ng mababaw na linya ng dugo mula sa kanyang dibdib. Pagtingin sa itim na anino na biglang pumasok, ang babae sa kama ay napasigaw ng malakas sa takot. Sa isang pitik ng palad ni Xiaoyan, isang piraso ng uling ang sinipsip sa kanyang kamay. Nang hindi man lang lumingon, itinapon ito ni Xiaoyan sa likod niya. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang isang maikling matalas na tunog na nagpalungkot sa mga tao at tumigil ang nakakainis na hiyawan. Sino ka? Bakit gusto mo akong patayin? Hindi mo ba alam na isa ako sa 3 pinuno ng Wolfhead Mercenary Company? Dahil sa pagkataranta, nagalit si Himeng. Iyon talaga ang dahilan kung bakit ako nandito para patayin ka. Itinaas ng itim na anino ang kanyang ulo, inihayag ang malinaw na katangian ng kanyang kabataan. Ikaw, Xiaoyan. Pagtingin sa batang mukha, si Himeng ay natigilan. Mabilis na lumipat ang kanyang pananaw mula sa kabataan patungo sa napakalaking pinuno sa likuran niya. Pinaikit ang kanyang mga mata, malamig siyang nagsalita. Isang karangalan, ang maalala ng third company leader. Bahagyang nakangiti, bahagyang nakakuyom ang palad ni Xiaoyan bago biglang tumama sa hawakan ng mahabang espada. Naging kislap ng malamig na bakal, na parang kidlat patungo kay Himeng. Medyo mabilis ang takbo ng espada at kahit hindi mabagal ang reaksyon ni Himeng ay may naiwan pa ring sugat sa mukha. Dinilaan ang dugong umagos mula sa kanyang mukha, bumangon ang malakas na hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Himeng. Malamig na tumatawa. Talagang matapang ka talaga, hanggang sa puntong maglakas loob kang pumatay sa akin ng mag-isa. Pero ayos lang din ito dahil papatayin kita dito mismo. Iniligtas mo lang ako sa problema ng paghahanap sa iyo sa hinaharap. Habang nagsasalita, bahagyang inikat ni Himeng ang kanyang ulo at isang liwanag na daochi ang nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan. Isang tunog ng klakang ang ibinuga mula sa pagitan ng mga buto ng isang pares ng mahigpit na nakakuyom na kamao. Sa pagtingin kay Himeng na pumasok sa kanyang battle state, walang magawa si Xiaoyan na nagkibit-balikat. Ang kakayahang umangkop ng taong ito sa panganib ay higit na nalampasan ang kanyang mga inaasahan, na naging dahilan upang mabaygo ang kanyang plano sa pagtambang. Gayunpaman, naganap ang pananambang dahil sa katotohanang gustong makatipid ng lakas ng tamad na si Xiaoyan. Dahil ang paniwala na ito ay ganap na nawala, si Xiaoyan ay walang pakialam sa paggastos ng kaunti pang pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kanyang mahihirap na buwan ng pagsasanay, tiyak na kailangan ni Xiaoyan na makaranas ng ilang laban upang masukat ang kanyang pag-unlad. Bahagyang umikot ang katawan ni Xiaoyan, na naging dahilan upang lumikha ang kanyang mga buto ng mga tunog na hindi mas malambot kaysa kay Himeng. Dahan-daang ibinuka ang kanyang mga palad at pagkatapos ay mahigpit na isinara ang mga ito, isang kupas na dilaw na daochi ang nagsimulang lumitaw mula sa loob ng kanyang mga kamao. Brat, ang pagpapasya na tretuhin ako bilang iyong biktima ang magiging pinakatangang desisyon sa iyong buhay. Tumaas ang mga labi ni Himeng na may madugong ngiti at ang kanyang mga paa ay mabangis na humakbang sa lupa upang sumugod patungo kay Xiaoyan na parang isang napakalaking halimaw. Malamig na nakatingin sa halimaw na si Himeng na papalapit, ang mga palad ni Xiaoyan ay dahan-daang umunat palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan nila at sumigaw siya. Mawala. Kasunod ng sigaw ni Xiaoyan,
Isang mabangis at ligaw na lakas ang lumabas sa kanyang mga palad at malakas na kumatok sa katawan ni Himeng. Bang! Nagkaroon ng muffled sound at ang uhaw sa dugo na tingin sa mukha ni Himeng ay lumago. Mabangis na lumipad pabalik ang tangkad na nagmamadaling pasulong at ang kanyang mga paa na mahigpit na nakakapit sa lupa ay nagdulot ng malalim na kanal sa lupa ng ilang metro bago siya dahan-daang huminto. Tiyak na mayroon kang ilang mga kasanayan, brat. Isang mabigat na tingin ang lumitaw sa mukha ni Himeng. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga habang hinahampas ng kamao niya ang dibdib niya. Unti-unting pumuti ang kanyang balat na dati lumang tanso ang kulay. Ang chi method na sinanay ko ay nasa rock attribute na kilala sa makapangyarihang depensa nito. Walang paraan para masira mo ang aking depensa sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili mong kapangyarihan. Habang malamig na tumatawa, humigpit ang mga kamao ni Himeng. Sa kanyang mga braso, isang malagim na puting kulay ang nagsimulang lumitaw. Muling tumuntong sa lupa ang mga paa ni Himeng ngunit ang bilis niya ngayon ay mas mabilis kaysa dati. Ang pressure ng hangin na dulot ng bagong mabangis na bilis ay naging sanhi ng pagyanig ng tolda. Kalmadong nakaharap sa paparating na mabangis na hangin, ang katawan ni Xiaoyan ay bahagyang gumalaw patagilid habang ang isang kamao na may napakalaking puwersa na lumutang sa kanyang mukha. Bahagyang dumausdas ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa habang siya ay nagpakita sa likod ni Himeng na parang multo. Bilang kapalit, ang kanyang kamao na humawak kay Dao Qi ay malakas na bumagsak sa leeg ni Himeng. Dang! Ang kamao ay nabasag sa katawan ni Himeng, ngunit ang tanging resulta ay isang malinaw na tunog na katulad ng paghampas sa isang bato. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Xiaoyan bago niya mabilis na binawi ang kanyang mga kamao at pinahiram ang kanyang bilis, ginamit ang kanyang mga siko at tuhod para umatake makalipas ang ilang sandali. Bawat hampas ay dadapo sa iisang lugar at saglit sa loob ng tent, naroon ang tuloy-tuloy na tunog ng paghampas ng mga bato. Mawala ka, nakakainis na langaw. Sinabi ko kanina na base sa lakas mo ngayon, hindi mo pa rin kayang sirain ang rock chi defense ko. Masayang tumawa si Meng. Ang kanyang kanang paa ay may mabangis at matinding lakas habang siya ay sumipa paatras. Pagsalubong sa paa ni Himeng gamit ang dalawang palad, ang malupit na kapangyarihan sa likod ng sipa ay naging dahilan upang lumipad paatras ang katawan ni Xiaoyan. Angkop sa reputasyon ng isa sa pinakapisikal na uri ng Dao Qi, ang lakas na ito ay talagang malakas. Namangha si Xiaoyan. Palipat-lipat sa hangin, si Xiaoyan ay patuloy na bumagsak pabalik sa lupa at pinagpag ang kanyang bahagyang namamanhid na mga palad. Brat, sa kaunting lakas na ito, nalinlang ka para kalabanan ang Wolfhead Mercenary Company. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Tinapik ni Himeng ang alikabok mula sa kanyang likod at ngumiti ng masama. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Kailangan ko lang tapusin ka ng mabilis para hindi mo magambala ang aking kasiyahan. Inilapat niya ang palad ni Meng sa harap ng kanyang dibdib at hiniyuko ang kanyang mga paa. Tumindig ang balahibo sa kanyang ulo nang dumaan sa kanyang mga mata ang isang puting Dao Qi. Isang puting kulay na gas ang iniluwa mula sa bibig ni Mushi. Sa sandaling iyon, napansin ni Xiaoyan na ang mga paa ni Himeng ay biglang naninigas kaysa dati. Patuloy na nanginginig ang maputlang kalamnan sa kanyang hubad na mga braso habang ang isang mabangis na lakas ay nagsimulang mabilis na nabuo sa kanila. Tapos na, brat. Naramdaman ang bumubulusok na lakas mula sa loob ng kanyang katawan, ngumisi si Himeng kay Xiaoyan. Ang mapuputing ngipin niyang iyon ay may dalang amoy ng bangis. Nakatitig kay Himeng na ang lakas ay biglang tumaas, naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan nang magsimulang magtipon si Dao Qi sa kanyang kamay. Matapos mailipat ang enerhiya sa kanyang katawan, pumasok si Himeng sa kanyang peak state. Ang kanyang mga paa ay humakbang mula sa lupa at ang kanyang bilis ay sumabog hanggang sa punto na ito ay maihahambing sa kay Xiaoyan. Panandali ang naging malabo ang paningin ni Xiaoyan bago biglang lumitaw ang masamang mukha ni Himeng. Ang kanyang napakalaking kamao ay nagdala ng tunog ng hindi kapani-pani walang presyon ng hangin habang ito ay marahas na hamampas patungo sa ulo ni Xiaoyan. Ang matinding puwersa sa itaas ng kanyang ulo ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Isang paputok na puwersa ang sumabog mula sa palad ni Xiaoyan. Sa tulong ng repulsion na nilikha ng pagsabog, mabilis na umatras si Xiaoyan.
Sinusubukang tumakas. Nang makita ang nagmamadaling umatras na si Xiaoyan, malamig na tumawa si Himeng. Humakbang siya pasulong at naabutan si Xiaoyan. Iniyuko niya ang kanyang katawan at parang gumagapang na leopardo, sumugod patungo kay Xiaoyan. Pumunta ka at mamatay. Ngumisi ng masama, ang kamao ni Himeng ay muling bumagsak pababa sa ulo ni Xiaoyan. Sa pagtingin sa hindi maiiwasang sitwasyong ito, kumunot ng mahigpit ang noo ni Xiaoyan. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na dumaloy, pagkatapos ay itinaas niya ang magkabilang kamao at hinarang ang nakamamatay na suntok. Bang! Isang malalim ngunit mahinang tunog ang sumabog sa loob ng tent. Ang malakas na bagzo ng hangin na nilikha ng sagupaan ng dalawang napakalaking puwersa ay nag-ahit ng isang layer ng dumi sa lupa kung saan nagkadikit ang dalawang lalaki. Naglakas loob kang direktang harapin ang pag-atake ko. Mawala. Nang makitang pinili ni Xiaoyan na direktang gawin ang kanyang pag-atake, isang kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Himeng. Ang lahat ng Daoqi sa kanya ay dumaloy sa loob ng kanyang mga ugat at sumabog. Arg! Ang napakalaking puwersa ay naging sanhi ng pagputi ng mukha ni Xiaoyan habang ang mahinang ungol ay kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis na umatras ang kanyang mga yabag, huminto lamang nang makarating sa gilid ng tent. Hindi ko inaasahan na makakayanan mo ang direktang pananakit mula sa akin. Madalas mong sinasanay ang iyong katawan, hindi ba? Nang makitang si Xiaoyan ay tila nakatanggap lamang ng kaunting pinsala, hindi napigilan ni Himeng na sabihin sa gulat. Dapat tandaan na ang hirap na dapat tiisin upang sanayin ang katawan ay isang bagay na hindi maihahambing sa simpleng pagsasanay kay Daoqi. Pagtingin sa malambot na katawan ni Xiaoyan, mahirap para kay Himeng na isipin na ang una ay isang taong nagsanay sa kanyang katawan. Mukhang hindi inaalis ang mga paghihigpit, ang pagkatalo sa isang 8-star Daoshi ay medyo mahirap pa rin. Hinaplos ang kanyang dibdib na medyo nasasakal, biglang bumulong ng mahina si Xiaoyan at bumuntong hininga. Nang marinig ang pag-ungol ni Xiaoyan, kumunot ang noo ni Himeng at nagsimula siyang malamig na ngumisi. Bumantong hininga habang umiiling, si Xiaoyan, sa harap ni Himeng, ay dahan-daang inalis ang mabigat na ruler sa kanyang likod at inihagis ito sa isang tabi. Bang! Nagkataon na mayroong isang piraso ng matigas na bato kung saan dumaong ang mabigat na pinuno at walang anumang kagulat-gulat. Ang batong ito ay nabasag sa alikabok sa ilalim ng nakakatakot na bigat ng mabigat na pinuno. Malamig na nakatitig sa tumpok ng puting pulbos, lumiit ang mga mag-aaral ni Himeng sa laki ng butas at dahan-dahang bumangon ang takot mula sa kanyang puso at isipan. Ang munting brat na ito, nakikipaglaban habang may dalang napakabigat na sandata. Huminga ng malalim sa malamig na hangin, tumingin muli si Himeng sa kabataan at may dagdag na bigat ng konsiderasyon at pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi pinapansin ang mga pagbabago sa mga mata ng kabilang partido, komportableng inunat ni Xiaoyan ang kanyang katawan, ang Daoqi na umaalon sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya na parang puno siya ng enerhiya. Pao Meian. Nag-warm up lang ako. Pagtaas ng kanyang mukha, si Xiaoyan ay may bakas ng paghingi ng tawad sa kanyang mukha bago ang kanyang katawan ay biglang umilo pasulong. Lumiwanag ang imahe sa kanyang harapan at habang hindi pa nakakapag-react si Himeng, dahan-dahang umabot sa kanyang tenga ang malambing na boses ng binata. Ito na ang wakas, ang ikatlong kapitan ng Wolfhead Mercenary Company.